Dahil sa ingay na nagagawa ng labanan ni Eren at ng lalaki, nagising ang mga orc sa kanilang pagkakaidlip. Kung saan makikita si Karta, Kratul, at si Mia na napabukas ng kanilang mga mata, at nasambit ni Karta na napakaingay at hindi ito makatulog. At sinagot ito ni Kratul na mukhang mayroong nag-aaway. Kaya naisipan nila na pumunta sa pinanggalingan ng ingay, kung saan pagdating ng mga ito ay napatanong si Karta kung ano ang kanilang ginagawa. Subalit biglang nanlaki ang mga mata nila dahil sa kanilang nakikitang matinding duelo sa pagitan ni Eren at ng lalaki. At balik tayo sa laban ng dalawa, kung saan makikita natin ang lalaki na nagpapakawala ng matinding atake kay Eren subalit nahaharang ito ni Eren. At makikita sa mukha ng lalaki ang labis na saya dahil naipapalabas niya ang kanyang buong lakas at nakakasabay si Eren dito. Makikita naman si Eren na labis ang pag-focus nito sa kanilang duelo. At dahil sa mga nakikita ng tao sa labanan, napasambit si Kratul na kahanga-hanga ang lalaki dahil nakikipagsabayan ito sa kanilang lord at napatanong ito kung sino ito. At sinagot ito ni Killian, na yon ay nais niya ring malaman. At balik tayo sa matinding sagupaan ng dalawa, makikita ang matitindi at mabibilis na atake na binibitawan ni Eren at ng lalaki, kung saan si Eren ay nagpakawala din ng atake sa katawan ng lalaki. Kung saan dahil dito, itinaas ng lalaki ang kanyang espada para ito ay pigilan. Nang bigla na lang ni Eren iniba ang kanyang papatamaan. Nilipat nito ang kanyang atake sa paa ng lalaki, kung saan nanlaki ang mga mata nito at labis niya itong ikinabahala dahil hindi niya ito inaasahan. At dahil sa kanilang nakitang galaw ni Eren, namangha si Baryo, Reed, at Killian, kung saan napasigaw si Baryo na isa itong feint, at si Killian din ay napasigaw na ang ginawa ng kanyang lord ay napakahusay. Subalit, ang atake na ito ni Eren ay hindi tumama dahil kaagad din itong naharang ng isa pang hawak na espada ng lalaki. Kaya muling nanlaki ang mga mata ni Baryo, Reed at Killian, kung saan si Killian ay napasigaw na ito ay masama, dahil ang lalaki ay may hawak pang isang espada at si Eren ngayon ay walang depensa dahil ang espada nito ay nasa ibaba. At dahil dito, ang lalaki, habang nanlalaki ang mga mata at napapangiti sa tindi ng laban, ay napasambit, na ito na ang magiging katapusan ni Eren. At agad itong nagpakawala ng saksak gamit ng kanyang isang espada. Subalit nang ito ay malapit ng tumama, agad-agad na kumuha ng buwelo si Eren at lumundag ng napakataas papunta sa likod ng lalaki, kung saan ito ay kaagad din na napalingon, at habang nasa ere si Eren, siya ay muling kumuha ng buwelo at kaagad na nagpakawala ng atake. Subalit, ito'y nailaga ng lalaki kung saan ito ay napangiti, at paglapag ni Eren sa lupa, kaagad din na sumugod ang lalaki papunta sa kanya. Kung saan inaasahan ni Eren na aatake ito sa kanyang kanan dahil sa galaw nito. At nang makaiwas si Eren, siya ay labis na nabahala dahil ang ataking iyon ng lalaki ay isang feint. At dahil muling namalaya nito ni Baryo, Reed at Killian, ang mga ito ay muling nanlaki ang mga mata, at si Killian naman ay nabahala, kung saan ito'y napasigaw at napatanong kung ito ba ay isang feint, dahil ang totoong atake ay galing sa kaliwa. At makikita natin na nagpalabas ng saksak ang lalaki papunta sa kaliwa, kaya kaagad itong hinarang ni Eren gamit ng kanyang espada. Subalit si Karta ay biglang napasigaw ng malakas dahil napansin nito na ang totoong atake ng lalaki ay sa kanan gamit ng isa pa niyang espada. At dahil hindi magamit ni Eren ang kanyang espada dahil ito ay nakaharang sa isang espada ng lalaki, mabilis itong nag-isip dahil kung wala itong gagawin, ito ay masasaksak ng kanyang kalaban. At dahil hindi ni Eren maigalaw ang kanyang isang kamay, naisipan nito na pigilan ang atake ng lalaki sa pamamagitan ng paghawak ng braso nito, kung saan ito ay kanyang napahinto. At habang ang dalawa ay nagpupumiglas, nasambit ni Eren na ang lalaki ay magaling, habang tumutulo ang mga pawis nito sa kanyang mukha. At makikita din natin na ang lalaki na sumagot na ito'y ganoon rin, habang ito rin ay pinapawisan at nanlalaki ang mga mata at napapangiti sa tuwa dahil sa tindi ng kanilang laban. At dahil hindi makagalaw ang mga kamay ng dalawa, ang lalaki ay biglang itinaas ang kanyang kanang paa, kung saan si Eren ay labis na nabahala, at napaisip ito na ang pupuntiryahin ng lalaki ay ang kanyang pang-ibaba. Kaya agad itong hinarang ni Eren gamit ng kanyang tuhod, subalit ito ay nagkakamali dahil ang totoong pakay nito ay ang kanyang paa, kung saan kaagad itong sinipa ng kanyang kalaban. At dahil dito, si Eren ay nawala sa balanse at natumba. At habang siya ay nahuhulog, napaisip si Eren na ito ay magandang atake galing sa lalaki.
At habang si Eren ay nasa ere, nagpakawala ng pasaksak na atake ang kanyang kalaban. Subalit bago pa man matambas si Eren sa lupa, ginamit niya ang kanyang kamay para pigilan ang kanyang pagkahulog, at siya rin ay kaagad na nagpakawala ng malakas na sipa habang nasa ere, kung saan ito'y labis na ikinagulat ng kanyang kalaban. At nang tumama ang sipa ni Eren sa mga paa ng lalaki, ito ay napaupo, kung saan ang likod nito ay nagbukas ng pagkakataon para kay Eren na umatake. Kaya agad-agad si Eren na nagpakawala ng saksak, subalit agad din na lumingon ng kanyang kalaban, at gamit ng kanyang dalawang espada, hinarang niya ang malakas na atake ni Eren. At habang nakadikit ang kanilang mga espada, ay napalapit ang kanilang mga ulo dahil sa lakas ng kanilang pagtutulak ng kani-kanilang sandata papunta sa isa't isa. At makikita nating muli sa mukha ng dalawa ang labis na tuwa dahil sa tindi ng kanilang duelo. At dahil sa mga pangyayari sa kanilang laban, ang mga nanunood ay natigilan sa labis na pagkamangha sa kanilang nakikita, kung saan si Reed ay napasabi na ang galing ng kanilang sagupaan, at si Baryo naman ay nasambit na hindi niya alam kung sino sa dalawa ang totoong halimaw. At si Kratul naman ay natawa at natanong si Karta kung sa tingin niya ba na siya ay mananalo laban sa lalaki. Subalit, wala itong may naisagot at patuloy lang sa pagtitig sa laban habang kinakagat ang kanyang mga ngipin. Si Killian naman ay napaisip na lang kung gaano ito katanga, dahil nagtangka itong labanan ang lalaki. At ito ay nagpalabas ng nakakatawang sawi na mukha habang sa isip nito siya ay nagpapasalamat na hindi niya ito kinalaban. At balik tayo sa dalawa kung saan patuloy pa rin na nagbabanggaan ang kanilang mga espada. Napatanong si Eren sa lalaki kung gusto niya ba na malaman ang kahinaan ng dual wielding, kaya napatanong ang lalaki kung ano ito. At itinaas ni Eren ang kanyang kamao. At agad niyang binato ang lalaki sa kanyang mukha gamit ng lupa na galing sa kanyang kamay, kung saan ito'y labis na ikinabigla ng lalaki. At dahil sa ginawa ni Eren, si Kratul ay napatanong kung ginamit ba nito ay lupa, at sumang-ayon si Karta dito at nasambit nito na ito'y nakuha niya noong siya ay natamba. At balik tayo sa lalaki kung saan ito'y natamaan sa kanyang mukha at ito ay napuwing, kung saan siya ay kaagad na napa-atras subalit agad din itong sinugod ni Eren at pinakawalan ng atake gamit ng kanyang espada. At nang mapansin ng lalaki ang atake ni Eren, ito ay napabukas ng isa niyang mata, at habang papalapit ang atake ni Eren sa kanya ay kaagad nitong binitawan ang kanyang hawak-hawak na espada sa kanyang kaliwang kamay para maalis ang bigat. At dahil dito ito ay nakailag sa ginawang atake ni Eren, kung saan ito ay labis na ikinagulat ni Eren dahil hindi niya inaakala na gagawin ito ng lalaki. At sa kabila, makikita din si Killian at Karta na napasigaw dahil sa ginawa ng lalaki, kung saan si Killian ay napatanong kung hinulag ba ng lalaki ang kanyang espada, at dagdag pa nito, na ang husay ng kanyang timing. Si Karta naman ay nasambit na ang sandata ng lalaki ay kanyang binitawan dahil siya ay napuyat, at ang sitwasyon na ito ay hindi maganda. Subalit ang lalaki ay patuloy pa rin na nakatayo at nakangiti habang patuloy na nakatitig kay Eren, at dahil napansin niya ang galaw ni Eren napaisip ito na ang susunod nitong gagawin na atake ay sa kanyang kanan. Kaya agad itong nag-counter ng atake. Subalit biglang iniba ni Eren ang posisyon ng kanyang espada at atake, kung saan agad nitong naabot ang leeg ng lalaki bago pa man ito maka-counter, at dahil dito ang lalaki ay nanlaki ang mga mata at napahinto dahil sa ginawa ni Eren. Ang mga nanunood naman ay nagulat din at natigilan sa kanilang nasilayan, kung saan si Baryo, Reed at Killian ay nanlaki din ang mga mata at napanganga, at ganoon din ang reaksyon ni Karta at Kratul sa kabila. At muli nating makikita na nagdudugo ang leeg ng lalaki habang ito ay natitigilan sa kanyang kinatatayuan dahil sa ginawa ni Eren. At napasambit si Eren, "Knight na galing sa Valvas, ikaw ay napakalakas." At dagdag pa ni Eren, kung hindi niya hawak ang kanyang espada, ay malamang hindi siya mananalo. Subalit patuloy pa rin na natitigilan ng lalaki dahil sa pagkabigla ng kanyang pagkatalo. At nasabi din ni Eren na ang kanyang espada ay isinalba na siya ng maraming beses, at ito ay kanyang pinahahalagahang sandata. At makikita natin na ang lalaki ay napayuko, kung saan dumadaloy sa mukha nito ang kanyang mga pawis. At pagkalipas ng ilang segundo ay agad din itong binitawan ang natitira niyang hawak na espada. At ito ay kaagad na lumuhod at nilagay nito ang isa niyang kamay sa lupa sa harap ni Eren, at habang nakaluhod ay nasambit nito. Eren Pendragon, isa kang tunay na mandirigma. At sa akin naman, bilang isang Valvas Cavalier, ang pangalan ko ay si Elken Isla.
At simula ngayon, ako ay magiging espada mo para talunin at durugin ang ating mga kalaban. At ito ay pinapangako kong gawin, wika nito. Kung saan napahiyaw ang mga taong nanunood, subalit si Eren naman ay natigilan dahil napaisip ito na parang pamilyar ang kanyang pangalan. At dahil sa malalim na pag-iisip ni Eren, nasambit nito ang pangalan ng lalaki na si Isla. At narinig ito ng mga nanunood, kaya napaisip din ng mga ito kung sino ito. Ang baguhang sundalo ay napatanong kung may kilala ba silang Elken Isla at kung siya ba ay isang sikat na knight. At sinagot ito ni Killian na hindi niya alam, dahil unang beses niya palang marinig ang pangalan na ito. At si Baryo naman ay sumagot na siya rin, at ganoon din si Reed. Kaya natanong ng mga ito na marahil kilala ito ng kanilang lord. At habang nasa malalim na pag-iisip si Eren, bigla niyang naalala ang pangalang Elken Isla. Si Elken Isla sa kanyang nakaraang buhay ay kilala bilang The Stormbringer, at siya ang pinakamalakas na knight sa Valvas. At sa dati niyang buhay at ilang taon mula ngayon, siya ay makikilala bilang The Sea Dragon King of the Far South. At siya ay parte ng pamilya ng Arangis, na isa rin sa mga 6 na duke ng imperyo kagaya ng mga Pendragon. At siya ay nakipaglaban sa maraming labanan upang patunayan ang kanyang halaga, na nagdulot ng pagkalat ng kanyang pangalan sa buong imperyo. At naisip ni Eren na kahit ngayon na siya'y walang halaga o hindi kilala, siya ay magiging isa sa mga bayani ng hinaharap, na labis ikinatuwa ni Eren. At dahil kilala na natin ang lalaki, tawagin na lang natin itong si Isla. At habang nakaluhod si Isla, bigla din na napaluhod si Eren sa kanyang harapan, kaya nanlaki ang mata nito sa pagkabigla. Kung saan ito rin ay ikinabigla ni Baryo, Reed at Killian. At balik tayo kay Eren at Isla. Kung saan nasambit ni Eren, itaas mo ang iyong ulo Isla. Kaya napatingin sa kanya si Isla. At dagdag ni Eren, ikaw ay aking espada, at ako ay ang iyong lord. Subalit hindi tayo nagkakalayo, at ang tanging kaibahan lang sa atin ay ang ating mga tungkulin. At dagdag pa ni Eren, na gusto niya itong maging parte ng kanyang kasamahan, kagaya nila. Sabay tingin nito kung saan makikitang nakatayo si Killian, Karta, at si Kratul na hawak-hawak si Mia. At sa itaas naman ng puno, makikita si Tata na nakaupo at si Kazal naman na natutulog. At dahil sa mga nasambit ni Eren, muling nanlaki ang mga mata ni Isla at ito ay natigilan, at pagkatapos ng ilang segundo, siya ay napapikit at napangiti habang yumuyuko. At nasambit nito, talagang kakaiba ka, Pendragon. At dahil dito, makikita sa kanila ni Baryo at Reed na nag-iba ang kanilang ekspresyon. At nasambit ni Reed ng pasipsip na marahil ay kaya ni Eren Pendragon na mamuno sa buong mundo. At si Baryo naman ay nasambit din ng pasipsip na siya ay susunod sa lalaking ito. Kaya si Killian ay napatitig sa dalawa na parabang ang mga ito ay tanga, at nasambit niya sa dalawa, walang nagsabi na kayo ay magiging parte ng kasamahan niya. At pagkalipas ng ilang minuto kung saan si Eren at Isla ay nakaluhod, biglang naagaw ang pansin ni Eren dahil ito ay tinawag ni Sol. At natanong nito kung ito ba ay tapos na. At agad-agad itong bumaba kasama ng kanyang mga griffins, kung saan napatingala si Eren at Isla sa pagbaba nila. At nang makita ni Baryo at Reed si Sol at ang mga lumilipad na nilalang, ang dalawa ay nanlaki ang mata at napasigaw dahil hindi makapaniwala sa kanilang nakikita, at ganoon din na nanlaki ang mga mata ni Isla at ito ay natigilan. At nasambit nito ang salitang griffins, habang nakatitig sa mga nilalang na pababa. Si Eren naman ay napatayo at napalingon at nasambit nito ang salitang, Sol. At nang makalapag si Sol kasama ng kanyang mga griffins, ang mga tao ay saglit na natigilan, kung saan ang mga ito ay tinitigan ni Sol. At dahil dito sila ay nanginig at hindi makagalaw sa lugar na kanilang kinatatayuan. At habang nakakaramdam ang mga ito ng takot, nasambit ni Baryo na kakaiba ang pressure na binibigay nito, at si Reed ay napatanong naman kung sino ang babaeng ito. Kaya sinagot ito ni Killian at sinabi nito, na iyon ay ang puting dragon na si Sol Drake. Nalabis na ikinabiglang muli ni Baryo at Reed. Kaya sabay itong napalingon kay Killian habang nanlalaki ang mga mata. Si Baryo ay napasigaw ng patanong kay Killian kung ang babae ba talaga na ito ay isang dragon, o kung ano ang ibig sabihin nito dahil ang nakikita niya ay isang magandang babae. Kaya sinagot ito ni Killian, na yun din ang nais niyang malaman. At si Reed naman ay nasambit na nakikita niya ang kanyang punto dahil ang babaeng ito ay mayroong kagandahan at dibinidad, na hindi nanggagaling sa daigdig na ito.
At sinagot ito ni Killian, na siya nga ay maganda pero siya ay isang nilalang na nagdudulot ng takot kung saan ikaw ay matitigilan kahit na sa simpleng paglapit lamang sa kanyang presensya. At bumalik tayo sa 3, kung saan lumapag si Saul sa harap ni Aaron at ni Isla. At dahil dito nasambit ni Aaron kay Isla na ipapakilala niya ang babaeng ito. At nasambit ni Aaron na siya ay ang kanyang contractor, ang puting dragon ng Pendragon na si Saul Drake. At dahil dito si Isla ay napatingin kay Saul at agad na tumayo. Kung saan pagkatapos ay kaagad itong naglakad papunta sa harap ni Saul. At nang ito ay makarating sa harap niya, nasambit ni Isla, puting dragon, ang namumuno sa mga griffins. At habang hindi pa ito natatapos sa pagsasalita, napatingin si Saul kay Isla ng may seryosong mukha. At dahil dito muling nagulat ang 3, at natanong ni Barrio kung papaano si Isla na kalmado lang sa harap ng isang dragon. At nasambit ni Reed na hanggang dito lang ito aabot. At dahil narinig ang mga ito ni Aaron, napaisip ito na sila ay mali, dahil noon sa kanyang nakaraang buhay nang una silang magkita ni Saul Drake, siya ay na-overwhelm kasabay din ng mga iba. At ang napakalakas na pressure na iyon ng dragon, ay hindi isang bagay na maaaring malampasan sa pamamagitan ng pagiging malakas lamang. Kaya napatingin ito kay Isla, at nasambit ni Aaron sa kanyang isipan, ikaw talaga ay naiiba Elken Isla. At dagdag pa ni Aaron na siya ay kakaiba hanggang sa dulo. Kaya si Aaron ay napatingala at nasabi nito sa sarili na simula ngayon, papalawakin niya ang hangganan ng kanilang teritoryo at hahanapin niya ang mga sikat na tao sa kanyang nakaraang buhay. Kung saan makikita ang isang lalaki na nagtataglay ng kayamanan na kayang makipagsabayan sa yaman ng imperyo. Siya ay ang batang negosyante ng Free City of Ovilla na si Eden Dorian. At ang naninirahan sa isang tore, na itinayo sa gitna ng kagubatan ng Asya sa dakong timog ng Valvas. Siya ay isang di pangkaraniwan na magician na gumagawa rin ng mga magical tools na si Jin Oberon. At isang lalaking mahusay na general, na may ilang daang mandirigma lamang sa murang edad na 20 taong gulang pero nagtagumpay sa pagkontrol ng buong hilagang rehiyon na si Ivan Zitter. At dagdag pa sa isip ni Aaron, ang mga alaala niya sa nakaraang buhay niya ay maganda para sa kanya, dahil maaari nilang makuha ang mas marami at mas magagaling na tao bago pa maunahan ng iba. At habang may malalim na iniisip si Aaron, may bigla na lang tumunog sa likod nito, at ang tunog na iyon ay nanggagaling sa loob ng kasuotan ni Kratul kaya agad niya itong kinuha. Kung saan naagaw ang atensyon ni Aaron at ito ay napalingon at napatingin sa hawak-hawak ni Kratul na bagay. Kung saan napatingin din si Killian at Karta. At habang hawak-hawak ni Kratul ang bagay, nasambit nito na ito ay galing sa kanilang elder. Ang bagay na ito ay isang bato kung saan may makikitang maraming kristal na nakaukit at nagbibigay ng berdeng liwanag. At dahil dito, napatanong si Killian kung ano ito. At nasabi ni Kratul na isa itong magic ore na kanilang ginagamit para makipag-usap kahit saan kahit pa na sila ay nasa malayong lugar. At dagdag pa ni Karta na gamit nito, sila ay madaling nakakausap ang mga elders gamit ng mahika. At nasambit ni Killian na ang mahika ay talagang kapaki-pakinabang. Kaya para malaman kung ano ang nangyayari sa kabila, si Kratul ay pumikit at kaagad na naglagay ng kanyang mahika sa magic ore. At nasambit nito na mayroong mga tao na pumasok sa gubat ng Anacona na may dalang mga sandata. Ang mga ito ay mga armadong mersenaryo, at isang dosena sa kanila ang naruroon, wika ni Kratul. Na siyang umagaw sa pansin ni Aaron, Isla at ni Saul. At makikita sa paligid na bahagyang natigilan at napatanong ang mga ito kung ano ang nangyayari sa loob ng Anacona. At dagdag pa sa nasambit ni Kratul, na ang isang lalaki na namumuno sa kanila ay may suot na helmet ng isang ogre, kung saan labis na ikinabigla ni Aaron kung saan siya ay kaagad na napasigaw at napatanong kung totoo ba na ito ay mayroong suot na ganito. At napatanong si Karta kung ibig ba sabihin na may natalo itong ogre, at gumawa ng helmet gamit nito. At dagdag pa nito kung ito ba ay kayang gawin ng isang tao. At napasagot si Killian, kung ganoon nga, siya ay napakalakas at nakakatakot na kalaban. At dahil sa mga pangyayari, napansin ni Isla si Aaron, kung saan kinukuyom nito ang kanyang kamao ng buong puwersa dahil sa galit. At sa isip nito na ang lalaking may suot na helmet na gawa sa bungo ng isang ogre, ay mayroon lang isang tao ang may ganoon na nabubuhay sa mundong ito. At bumalik ang mga alaala nito noong siya ay si Raven sa digmaan, kung saan ito ay tinraidor ni Baltay at habang hinahawakan ang kanyang ulo sinabi nito na mula pa lang sa umpisa,
lahat ay pinlano na sa kanya. At kung saan ito ay hiniwa ni Baltay gamit ng kanyang sandata, kung saan pagkatapos ay tumilapon ang kanyang ulo. At dahil dito si Eren ay napahinga ng malalim at napasigaw ng kanyang pangalan, kung saan naagaw ang pansin ng lahat sa paligid nito. At dahil sa tindi ng kanyang galit na nararamdaman, si Eren ay nagpakawala ng maitim at malakas na aura, na naramdaman ng buong tao sa paligid na labis ikinabahala ni Kratul, Killian at Karta. At pagkatapos, kaagad na tinanong ni Eren si Kratul kung nasaan ito ngayon. At sinagot ito ni Kratul nang natataranta na ito ay nasa Orc Village. Kaya agad si Eren na nag-utos na sila ay pumunta sa kanilang teritoryo. At pumunta tayo sa kagubatan ng Anacona sa teritoryo ng mga Orcs, kung saan makikita ang mga bangkay ng Orcs na nasa lupa, habang mayroong isang lalaki na nakatayo habang hawak-hawak ang kanyang sandata at kasama ang kanyang alagang demonyong lobo, at nasambit nito, na sa wakas ay natapos rin ang kanilang pagtugis. At dagdag pa nito na ang mga Orcs ay matitibay na kalaban. Subalit, pangiti at may pangungut siyang nasabi nito na ang mga ito ay hindi kasing tibay tulad ng Ogre, habang tinuturo ang helmet na suot nito. May makikita tayong isang lalaki na hawak-hawak ang papel kung saan nakasulat ang balita tungkol sa pamilya ng mga Pendragon. Sinasabi ng lalaki na ang mga Pendragon ay muling nabawi ang lakas ng puting dragon. At habang nasa tabi nito ang kanyang alagang lobo, nasambit nito na ang pamilya ngayon ng Pendragon ay kumakalap ng mga baguhang sundalo at unti-unting nagpapalakas ng kanilang hukbo. At ang lalaking ito ay si Baltay, na nagsasabi na ngayon ay ginagawa nila ang kahit anong gusto nilang naisin sa lupa at mas lalo pang pinapalakas ang kanilang kapangyarihang militar. At patanong na wika nito, hindi ba ito nakakasira ng paningin? Habang nakaupo sa kanyang demonyong lobo at napapalibutan ng kanyang mga tauhang mersenaryo, makikita na mayroong misteryosong lalaki na nakatalikod na may mahabang mga tainga at buhok sa harap nito. At makikita ang misteryosong lalaki na nakatingin lang kay Baltay, kung saan ngayon ito ay may hawak na isang mahiwagang salamin. At habang hawak-hawak ni Baltay ang salamin, ito ay nagpapalabas ng kakaibang aura. At sa loob nito, makikita ang isang tao na nakaitim na manto, na labis ikinagulat ng ngayoy dalawang lalaki. Subalit ang mga mata ng lalaking ito ay nagliliwanag habang ito ay nagsasalita, kaya ang mga lalaki ay naakit. Nasambit ng lalaking nakamanto, ang mapagmalaking kalasag, sibat, at pana ng imperyo, basta nasa inyo ito, kayo ay magiging pinakamalakas na hukbo sa buong mundo. Kung saan ito ay naglabas ng mahika papunta sa mga lalaki, kung saan sila ay biglang na-hypnotize. At pumunta naman tayo sa kagubatan ng Anacona, kung saan matatagpuan ang village ng mga Orc. Makikita natin na ang teritoryo nila ay napapalibutan ng puno, kung saan mayroong napakalaking puno na nasa gitna, at ang bawat puno ay ginawa nilang tirahan dahil mapapansin natin na ang mga ito ay mayroong mga pintuan at mga hagdan na pababa. At sa kasalukuyan, makikita natin ang pagdating ng hukbo ng Pendragon sa kanilang teritoryo. Kung saan, makikita natin ang labis na tuwa sa mga mukha ng mga Orcs na paslit. Kung saan ang mga ito ay napatakbo papunta sa hukbo, kung saan mayroong tatlong maliliit na orc ang kaagad na tumalon papunta kay Kratul at agad na ito'y kinulit sa pamamagitan ng paghila sa kanyang buhok at damit. Kung saan natutuwa niya itong pinagsabihan na huminto. At makikita rin ang ibang maliliit na orc na isa-isang pumupunta sa mga sundalo para makipaglaro. Kung saan mayroong umakyat sa balikat ni Killian at Karta. At nasambit ni Killian na ito ay nakakagulat, dahil sa pagkakaalam niya ang mga orcs ay mababangis at hindi niya inaakala na ganito ka-cute ang mga paslit. At napasagot si Karta kung saan nasambit nito, na kahit ang mga anak ng tigre at leon ay mas kamukha ng pusa, di ba? Wika nito, at nasambit ni Killian na ito ay totoo. Subalit bigla itong napalingon kay Eren, kung saan habang may lumalapit na batang orc sa kanya ay bigla na lang itong napahinto at natakot. Ito ay dahil sa ipinapalabas na aura ni Eren dahil sa inis at galit na kanyang nararamdaman, at makikita din sa mukha nito ang pagiging seryoso. At dahil dito, ang bata ay napasigaw at napatakbo pabalik na labis na ikinabahala ni Killian. At nasambit ni Killian na si Eren ay kanina pang ganito. At sinagot ito ni Karta na pagkatapos niyang marinig ang balita tungkol sa mga mersenaryo mula sa Elder, mayroon na itong ipinapalabas na nagbabantang aura sa kanyang paligid. At sa sinabi ni Karta, si Killian ay muling napatitig kay Eren at napaisip ito ng pangyayaring iyon,
noong unang narinig ni Eren ang balita. Kaya siya ay napatanong sa kanyang sarili kung guni-guni niya lang ba ang kanyang nakita na imahe sa likuran ng kanyang lord nung ito ay narinig ang sinabi ng elder at bigla na lang nagalit. Dahil siya ay may nakitang aura na naghuhugis ng isang dragon sa likuran ni Eren. At dahil sa ipinapalabas na aura ni Eren, ito ay sinigawan ni Karta at pinagsabihan na huwag niyang paiyakin ang mga bata. Subalit si Karta at Killian ay muling napalingon dahil may narinig ang mga ito na iyak ng maliit na orc, kung saan nakita nila si Isla. At ang lumalapit na bata sa kanya ay kaagad din na tumakbo papalayo. At dahil dito, si Isla ay walang may nasabi at napatingin na lang. Kaya nang may muling lumapit na batang orc sa kanya, sinubukan niya itong palapitin sa pamamagitan ng pagpapalabas ng kanyang mga kamay papunta sa paslid. Subalit nang makalapit ang bata ay kaagad din itong napahinto dahil sa maitim at malakas na aura na kanyang ipinapalabas, kung saan ito ay napatakbo pabalik sa takot. At dahil dito, si Isla ay natigilan dahil nasaktan ang kanyang damdamin. Kaya habang nakamasid si Killian at Karta sa kanya habang ito ay natitigilan sa kanyang kinatatayuan, napaisip ang dalawa na marahil ay mahilig ito sa mga paslid. At pagkatapos ng ilang sandali, mayroong nagsalita na isang matandang lalaki. Ikaw ay dumating ng maaga. Bagong lord ng Pendragon, wika nito. At ang lalaking ito ay isang matandang orc na may hawak na isang magic staff at ito din ay nakamanto kagaya ni Kratul. At dahil sa paglabas nito, si Killian ay napatanong kung ito ba ay ang elder. At si Karta ay sumagot na ito ay ang kanilang elder. At si Kratul naman ay nasabi na ito ay ang kanyang ama. At habang nagsasalita ang elder sa itaas, bigla nitong napansin si Sol na nakatayo sa sulok. At dahil dito, ang elder ay kaagad na sumigaw para kunin ang atensyon ng lahat ng orcs sa kanilang village. Kaya ang mga orcs ay kaagad rin na lumabas sa kani-kanilang mga tirahan. At pagkatapos nila na makalapit kay Sol, muling sumigaw ang elder na magbigay-pugay silang lahat sa guardian deity ng kagubatan. Kaya ang mga orcs din kaagad ay lumuhod at nag-alay ng pagsamba sa kanya. Kung saan siya at si Eren ay napatingin sa mga ito. At dahil sa kaganapan na ito, si Sol ay nagsabi kay Eren na kung siya ay mananatili dito, ang pag-uusap nila ng elder ay hindi magpapatuloy, kaya ito ay aalis at magpapahinga sa itaas. At agad din namang sumang-ayon si Eren. At dagdag pa ni Sol, na naiintindihan niya ang kanyang galit, subalit kapag hinayaan niya ang sarili niyang maapektuhan nito, mawawala ang sarili niya sa proseso. Subalit hindi ito pinansin ni Eren, at makikita pa rin sa mukha niya ang pagiging seryoso. Kaya agad na lumipad si Sol papunta sa itaas ng malaking puno. Kung saan ang mga orcs ay napatingala sa paglipad nito. At pagkatapos, muling nagtinginan si Eren at ang elder, kaya kaagad na nagbigay respeto at nagpakilala si Eren. At nasambit nito, ako ay si Eren Pendragon. At nasambit ng elder, ikaw ang anak ni Gordon di ba? At agad niya itong inimbitahan na pumasok sa kanilang tinutuluyan. At pagkatapos ng ilang minuto ay makikita natin sa loob ng kanilang tirahan kung saan si Karta, Eren, at Kratul ay nakaupo sa lamesa habang nasa harap nila na nakaupo ang elder. At nasambit ng elder na mayroong ilang bilang ng armadong mersenaryo ang pumasok sa kagubatan ng walang pahintulot. At ang mga ito ay nagagawang umiwas sa kanyang nagsusuring mahika. At nagawa niya lang na mapansin ng mga ito sa sandaling pumasok sila sa kagubatan. Kaya napatanong ang anak nito na si Kratul, na kung nagagawa nilang makaiwas sa kanyang mahika ay marahil mayroon din silang magician. Subalit sinagot ito ng elder, na wala silang magician dahil ang meron lang sila ay mga mersenaryo at isang malaking lobo. Subalit nakakasigurado siya na mayroon silang nakuhang tulong galing sa isang magician. At dahil dito, nasambit ni Kratul na ito ay delikado. At dagdag pa ng elder, na nagpadala sila ng mga mandirigma papunta sa kanila para sila ay harapin, subalit wala man lang kahit isa sa kanila ang may nakabalik. At dahil sa sinabi ng elder, ito ay labis na ikinabigla ni Karta, kung saan ito ay napasigaw. At si Eren naman ay patuloy lang sa pagiging seryoso, dahil iniisip nito ang paglalarawan ng mga orc sa leader ng mga mersenaryo, kung saan ito ay may malaking lobo, galing sa labanan na kayang talunin ang mga orc, at mayroon itong ogre na helmet. Kaya nakakasigurado si Eren na ang lalaking ito ay si Balkai, at pinamumunuan niya ang Demon Corp sa loob ng kagubatan ng Anacona. At dahil dito, si Eren ay napakagat ng kanyang ngipin sa inis at galit.
At nasambit ng elder, na parang ang mga mersenaryo ay nakipagkita sa tribo ng mga centaurs. Kaya naagaw ang pansin ni Eren, at napatanong naman si Karta kung bakit ang mga ito ay sasama sa mga kabayong walang hiya. Kaya napaisip si Eren, na ang relasyon sa pagitan ng mga Pendragon, orcs at ng mga centaurs ay komplikado. Dahil noong matagal na panahon sa nakaraan, ang mga centaurs ay dati nang naninirahan sa kagubatan ng Anacona. Subalit nang unang dumating ang mga Pendragon, hinayaan nito ang mga orcs na tumira sa kagubatan. At marahil ang mga centaurs na may galit sa mga tao, ay inatake ang mga orcs na naglilingkod bilang linya ng depensa para sa mga Pendragon. At iyon ang rason kung bakit ang centaurs at orcs ay hindi magkasundo. At lalo na't sila ay mga nilalang na mahilig sa pakikipagdigmaan. At dahil dito ay napaisip si Eren, subalit ang problema ay siya ay tagalabas lamang, kaya hindi siya pwedeng makialam dito. At dahil wala din namang nangyayari, hahayaan niya na lang ang dalawang tribo sa kanilang problema. Nang bigla na lang si Killian na napabukas ng pinto ng napakalakas at biglang napasigaw, kung saan tinatawag niya ang kanyang lord, dahil mayroong mga centaurs na umaatake sa kanila ngayon. At dahil dito, kaagad na napatakbo si Eren sa labas. At nakikita nito na ang mga centaurs ay bigla na lang nagsimula ng gulo sa kanila, kung saan makikita sa labas ang matinding labanan na nagaganap sa dalawang lahi. Ang mga centaurs ay mga nilalang na kalahating tao at kalahating kabayo, kung saan ang pang-itaas nito ay kagaya ng isang tao at ang pang-ibaba naman ay kagaya ng isang kabayo. At bukod sa pagiging mabilis ng mga ito, sila rin ay dalubhasa sa paggamit ng iba't ibang uri ng mga sandata. At balik tayo kay Eren kung saan siya ay napasigaw at napatanong kung bakit ngayon. At si Killian ay napasambit din na ang mga centaurs ay hindi nagdulot ng anumang problema ng napakatagal na panahon, kaya napatanong din ito kung bakit ngayon pa. Nang bigla na lang na nagpakawala ang centaur ng palaso papunta kay Eren, na umagaw sa kanyang pansin subalit agad niya rin itong nahuli. At nagulat si Eren at nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita niyang marka sa palaso. At dahil nakita rin ito ni Killian, nasambit niya na ito ay ang marka ng imperyo. Kaya napatanong ito kung bakit ang mga centaurs ay ginagamit ito. At napuno muli ng galit si Eren dahil napagtanti niya na ang mga centaurs ay nakipagsama kay Baltai. Kung saan makikita ang mga centaurs na may kagamitan at sandata na galing sa imperyo. At dahil dito, ito ay labis na ikinagalit ni Eren kung saan nanlaki ang mga mata nito sa galit at nagpalabas ito ng napakalakas at nag-aapoy na kulay asul na aura. At dahil napansin ito ni Killian, ito ay nabahala kaya siya napatawag sa kanyang lord. Subalit hindi ito napansin ni Eren dahil sa kanyang galit. At nasambit ni Eren, napupuksain niya ang lahat ng mga ito dahil matagal din itong nagpigil. Kaya napasigaw ito ng buong lakas habang pinapalabas ang kanyang nakakatakot na aura. At ito ay nag-utos sa kanyang hukbo na walang ititira kahit isa sa kanila, at burahin ang mga ito sa mundong ito, habang patuloy pa rin ito na napupuno ng galit. At makikita naman si Sol na nasa itaas ng puno habang nangyayari ang kaguluhan laban sa mga orc at mga centaur. Subalit si Sol ay nakatingin at nagmamasid lang sa kanilang laban. At balik tayo kay Eren. Dahil sa tindi ng galit nito, ito ay kaagad na sumugod sa mga centaur dala ng kanyang espadang naglalabas ng kulay asul na aura. At dahil sa biglaang pagsugod nito, napalingon at napasigaw sa kanya si Reed at Barrio dahil sa pag-aalala. At si Isla naman ay nabahala, dahil napansin nito ang paparating na atake ng mga centaur, kung saan ang mga ito ay nagpakawala ng kanilang mga palaso papunta kay Eren gamit ng kanilang mga hawak na crossbow. Subalit habang patuloy na sumusugod si Eren, ito ay kaagad din niyang napansin, kaya agad niya itong hinarang ng walang kahirap-hirap gamit ng kanyang espadang napapalibutan ng aura. At dahil dito, napanganga at napasigaw si Reed at Barrio dahil ang mga ito ay hindi makapaniwala sa kanyang nagawa. Kung saan napatanong si Barrio kung totoo ba na naharang niya ang maraming palaso ng ganoon lang kadali. At balik tayo kay Eren kung saan makikita natin, na siya ay kaagad na nakalapit sa isang centaur kung saan itinaas nito ang kanyang espada sa harap nito. At dahil sa nasilaya ni Isla, nanlaki ang kanyang mga mata at siya ay natigilan at napaisip ito na si Eren ngayon ay napakabilis dahil sa kanyang kapangyarihan. At balik tayo kay Eren at sa kalaban niyang centaur, kung saan pagkatapos ni Eren na itinaas ang kanyang espada, kaagad siyang nagpakawala ng atake gamit ng kanyang sandata, kung saan nahiwa nito ang kamay ng kalabang nilalang.
At dahil dito, namangha si Baryo at Reed sa kanilang nasilayan at napasambit si Baryo na ito ay kanyang nagawa. Subalit kahit na nahiwa ni Eren ang Centaur, ay parang wala lang ito sa nilalang kung saan kaagad lang din itong kinuha ang kanyang espada sa kanyang baywang at gumanti din ang atake kay Eren na labis niyang ikinagulat. At napaisip ito na ang mga Centaur ay hindi man lang natatakot. At nang makita ni Eren ang mukha ng Centaur habang ang mga espada nila ay nagbabanggaan, napansin niya na ito ay napupuno ng galit, kung saan ang mga mata nito ay nag-aapoy at ang bibig nito ay napupuno ng panggigigil. At bigla na lang nasambit ng Centaur, na silang mga walang hiya ay sinakop ang kanilang kagubatan para sila ay atakihin at sirain. At napasigaw ang Centaur na pinalawak nila ni Eren ang kanilang militar para lang sa layuning puksain ang mga ito. At dahil sa sinabi ng Centaur, labis itong ikinabigla at ikinabahala ni Eren, kung saan napatanong siya kung ano ang pinagsasabi nito. At napansin niya din na ang ibang mga Centaur ay pareho ng mga sinasabi ng paulit-ulit. At ang sinasabi ng mga kabayong nilalang ay protektahan ang kanilang kagubatan. At pumunta naman tayo kay Karta kung saan ito ay nakikipaglaban din sa isang Centaur, at napapatanong siya kung ano ang problema ng mga ito. Dahil napansin niya rin na ang bawat isa sa mga nilalang ay sinasabi ang parehong bagay ng paulit-ulit. At habang sinusupil niya ang mga ito, napatanong ito kung ang mga Centaur ba simula noon ay ganito nakalakas, at sinagot ito ni Kratul na ang lakas nila ay dahil sa mahika, at ang mga Centaur ngayon ay nasa ilalim ng isang hipnotismo. At dagdag pa ni Kratul ng pasigaw habang nakikipaglaban, na ang takot at galit ng mga Centaur ay naging oportunidad na ginamit ng kalaban upang sila ay kontrolin. At ang mga na-brainwash ay patuloy lang sa pakikipaglaban, kahit na napipilitan ang mga ito na lampasan ang limitasyon ng kanilang mga katawan. At ang mga ito ay nagiging walang konsensyang mamamatay tao. At pumunta naman tayo kay Baryo kung saan ito ay nakikipaglaban rin sa isang Centaur kung saan ang espada nito ay nahati dahil sa lakas ng kabayong nilalang. Kaya umatake din kagad sa likod ng Centaur si Killian para ito ay tulungan, kung saan siya ay napasigaw na nahuli niya na ito. Subalit, agad din siyang sinipa ng mga kabayong paa ng Centaur kung saan ito ay natamaan sa kanyang sikmura ng napakalakas, kung saan siya ay napasukan ng dugo sa kanyang bibig. At dahil nakita ito ni Reed at Baryo, napasigaw ang dalawa at agad na tumakbo papunta sa kanya. Kung saan makikita si Killian, na hindi makagalaw sa lupa, at ang kanyang armor ay nayupi dahil sa lakas ng pagkasipa sa kanya. At sa isip nito, na ang sipa ng Centaur ay tumama sa kanyang armor subalit ramdam pa din ito ang pinsala sa kanyang ribs. At habang patuloy siya na nanginginig sa lupa dahil sa kanyang pinsalang natamo, napaisip ito na ang Centaur ay nagtataglay ng lakas. At makikita naman natin sa kabila, kung saan ang mga kawal at mga orcs ay natatalo ng mga Centaurs, kung saan ang mga ito ay pinag-aapakan at pinagsasaksak ng mga kabayong nilalang. Sa iba naman, ay makikita natin si Isla na nakikipaglaban din sa isang Centaur, kung saan tinulungan nito ang orc na nakahandusay sa lupa at muntikan ng maseksak ng sibat ng kalaban. At sa pamamagitan ng pagsaksak nito sa kamay at puso ng kalabang kabayong nilalang, ito ay kanyang napatay. Pumunta naman tayo kay Eren kung saan ito ay nakikipaglaban ng sabay-sabay sa mga Centaur. Kung saan makikita na nahiwa nito ang espada ng kabayong nilalang na nasa harap niya, subalit inatake ito ng crossbow ng isa pang Centaur, pero ito ay kaagad din na nakaiwas. At dahil dito, napasambit si Eren na ito ay walang galang. Kaya agad itong tumingala at sumigaw para tawagin si Sol at nasambit nito na sila ay kanyang tulungan para sugpuin ang mga Centaur. Subalit sinabihan nito ni Sol, na ang parehong mga orcs at Centaurs ay parang mga bata lang sa kanya, kaya hindi siya pwedeng makialam sa laban na ito. At dahil sa sinabi ni Sol, si Eren ay naguluhan at napatanong kung ano ang ibig sabihin nito. At dahil sa mga sinabi ni Sol, wala nang nagawa si Eren kundi mapakagat na lang sa kanyang ngipin kung saan nakikita silang nalulugi sa laban. Nang bigla na lang bumalik sa kanyang alaala si Baltay. At dahil dito, si Eren ay napakagat sa kanyang ngipin at nagpakawala ng matinding aura dahil sa inis at galit. Nang bigla din itong natigil dahil naagaw ang kanyang pansin sa narinig nitong sigaw ng isang bata. Kaya agad siyang napalingon, kung saan nakita nito ang batang orc na tumatakbo dahil ito ay hinahabol ng Centaur na may dalang sibat. At makikita sa mukha ng batang ito ang labis na pagkatakot kung saan ito ay naiiyak.
At nang ito ay maaabutan na ng sibat ng kabayong nilalang. Kaagad si Eren na tumalon papunta sa bata kung saan ito ay kanyang naisalba. Ngunit ang dalawa ay natumba sa lupa, at ang mga ito ay saglit na natigilan. At dahil sa pagsagip ni Eren sa bata, ito ay nagpasalamat sa kanya. Subalit, nanlaki ang mga mata nito dahil paglingon niya sa paligid ay nakita niya ang malaking pinsala ng kaguluhan. At napansin niya na ang kalahati ng kanilang hukbo ay natalo at ang Orc Village ay nasisira. Kaya napaisip ito na kailangan niyang mag-isip kung ano ang gagawin ni Eren Pendragon sa ganitong sitwasyon. Kaya nang may maisip ito, agad itong sumakay sa kanyang kabayo at kaagad din itong kinuha ang pansin ng lahat ng Centaur sa pamamagitan ng pagsigaw. Hoy mga kalahating tao at kalahating kabayo na mga walang hiya, wika nito. Kung saan ang mga Centaur ay napalingon sa kanya habang siya ay sakay ng kanyang kabayo, at muling nasambit ni Eren, narinig ko na ang mga Centaurs ay mapagmalaking mandirigma. Ngunit bakit kayo umaasa sa mga armas ng mga tao na mayroon kayong matinding galit, at bakit ninyo inaatake ang mga paslit ng walang pag-aalinlangan? At dahil dito, kayo ay isang kalahating kabayo lamang na mas masahol pa kaysa sa mga mababangis na hayop. At dagdag pa ni Eren, para puksain ang mga mahihinang tribo na kagaya ninyo, ako ay sapat na. At ito'y nakakahiya dahil umabot kayo ng ganito kalayo, subalit hindi nyo pa rin nakukuha ang leeg ng pinuno ng inyong kaaway, wika nito. At pagkatapos, inapakan nito ang ulo ng bangkay ng isang Centaur sa kanyang ibaba gamit ng kanyang kabayo at nasabi ni Eren na ang mga patay nilang mandirigma ay umiiyak na ng may desperasyon ngayon sa impyerno. At dahil dito, ito ay labis na ikinagalit ng mga Centaur, kung saan ang mga mata nila ay mas lalong nag-apoy. Kaya naisipan ni Eren na kaagad umalis papalayo, kung saan agad din itong hinabol ng mga Centaur. At makikita natin ang agarang pag-alis ng mga kabayong nilalang kahit pa na ang mga ito ay nasa gitna ng laban. At makikita din natin ang resulta ng labanan sa pagitan ng hukbo ni Eren at ng mga Centaur, kung saan napakaraming sundalo ang nakahandusay sa lupa. Makikita din natin dito sina Isla, Karta, at Kratul na napalingon sa mga papalayong Centaurs para habulin si Eren. At napatanong si Kratul kung ginagawa ba lahat ng ito ni Eren para puwersahang maalis ang mga Centaurs sa village. At nasambit naman ni Karta na imposible para kay Eren ang matalo ang ganoong karami na kalaban ng sabay. At dahil dito, nanlaki ang mga mata ni Isla at napaisip ito kung ano ang dapat niyang gawin. At dahil nakita ito ni Sol, kaagad nitong itinaas ang kanyang kamay kung saan mayroong griffin na biglang lumabas sa kalangitan na labis na ikinabigla ng tatlo. Kung saan ang griffin ay kaagad na lumapag sa tabi ni Isla at ito ay lumapit sa kanya at inilabas nito ang kanyang mga pakpak. At dahil dito, napalingon si Isla kay Sol sa itaas ng puno at napatanong ito kung ito ba ay dahil sa kanya. Subalit hindi ito pinapansin ni Sol at patuloy lang ito sa pagmamasid sa itaas ng puno. At ang griffin ay nagpakawala ng malakas na sigaw kay Isla, na parabang nagbibigay ng pahiwatig na ito ay sumakay. Kaya biglang nagseryoso ang mukha ni Isla at nagliwanag ang kanyang mga mata. Makikita natin ang patuloy na paghabol ng mga Centaur kay Eren kung saan ang mga ito ay bigla na lang napahinto. Ito ay dahil sa napahinto rin ng kanilang hinahabol na si Eren at ang kanyang sinasakyang kabayo, kung saan makikita natin na siya ay mahuhuli na ng napakaraming Centaur na may mga hawak na sandata. At wala na siyang may matakbuhan dahil siya ay nasa gilid na ng bangin. At dahil dito, napatanong ang Centaur kay Eren kung ginawa niya ba ang kanyang sarili bilang isang pang-akit para maisalba ang kanyang hukbo. At dagdag pa nito, dahil dito, siya ay isang mabuting lord. Subalit siya ay mamamatay dito ngayon at ang Orc Village ay tuluyang magigiba. Kaya ang kanyang ginawa ay isang kalokohan. Subalit sinagot ito ni Eren na silang mga kalahating kabayo ay mga tanga dahil kagaya ng sinabi niya, siya ay sapat na para harapin silang lahat. Subalit, napaisip si Eren kung kaya niya ba ang ganito karaming Centaur na pinalakas gamit ng mahika. At nasambit ng Centaur na siya ay nagsasalita ng hindi nag-iisip. At agad niyang inutusan ng kanyang mga kasamahan para ito ay sugurin. At dahil dito, agad din na sumugod ang mga kabayong nilalang, kung saan si Eren ay kaagad din na naghanda sa pamamagitan ng pag-angat ng espada nito para umatake. At dahil sa mga papalapit na kalaban, makikita sa mukha nito ang labis na pagkagigil at pagkabahala. Nang bigla na lang mayroong mga palaso na dumaan sa gilid ng kanyang ulo na kanyang ikinagulat.
At ang mga palasong ito ay tumama sa mga puso ng mga sentor na sumusugod kay Eren. Kaya siya ay kaagad na napalingon para tingnan kung sino itong tumulong. At makikita natin na natigilan ang mga sentor at si Eren sa kanilang nakikita, dahil ito ay isang nilalang na nasa himpapawid na may sakay na isang tao. At ang nilalang na ito ay ang Griffin kung saan ang nakasakay dito ay si Isla habang may hawak itong crossbow. At makikita sa mukha ni Isla ang pagliliwanag ng kanyang mga mata habang siya ay nakatingin sa kanila sa ibaba. At nang mapansin ito ni Eren, siya ay napasigaw at hindi makapaniwala na ito ay sakay ng isang Griffin. At balik tayo kay Isla, kung saan habang kinakarga nito ang palaso sa kanyang crossbow ay nasambit nito. Di ba sinabi ko na sa'yo Pendragon? Sumumpa ako na maging espada mo at pupuksain ang lahat ng iyong mga kaaway, habang tinututok ang kanyang crossbow sa mga kalaban. At dahil sa kaganapang ito, makikita natin na ang mga centaurs na natigilan ng saglit sa kanilang mga kinatatayuan habang nakatingala sa himpapawid kay Isla. At nang mapagtanto nila ang nangyari ang mga ito ay napatingala kung saan napasigaw ang isang centaur kung ito ba ay isang griffin. At sinagot ito ng isa pang centaur na ito ay isang divine griffin na galing sa deity ng kagubatan, kung saan ito ay labis nilang ikinabahala. At makikita natin ang pagsigaw ng Griffin sa kanila habang ito ay patuloy na lumilipad sa itaas ng kanilang mga ulo. At dahil dito, nagtangka ang mga centaur na tirahin ito gamit ng kanilang mga crossbow. Subalit dahil sa bilis ng Griffin, hindi nila ito matamaan. At makikita natin si Isla habang nakasakay sa lumilipad na nilalang, mayroon itong hawak na mga palaso sa kanyang kamay at sa kanyang bibig, at ang isang kamay naman nito ay hawak ang kanyang crossbow. At ito ay kanyang itinutok sa mga kalaban na centaur, kung saan isa-isa niya ang mga itong tinira, at isa-isa rin ang mga ito na natamaan sa kanilang mga puso. At dahil dito, ang ibang mga centaur ay bumawi din sa pamamagitan ng pagtira sa kanya pabalik gamit din ang kanilang mga crossbow, subalit hindi nila ito matamaan dahil sa bilis at taas ng lipad ng Griffin. At dahil sa mga kaganapang ito, si Eren ay napatingin na lang kay Isla, kung saan naisip nito na si Isla ngayon ay nagmumukhang isang Griffin Rider. Ang mga Griffins ay mga divine beast na nagsisilbi sa mga dragon, at kahit na sila ay may malalaking katawan, ang mga ito ay tila parang sumasayaw sa kalangitan para sa mga taong nanunood sa kanila mula sa ibaba. At dahil sa taglay nilang lakas, sila ay ginagamit para sa pangangaso at para sa pangmilitar na mga layunin. At dahil din sa kanilang lakas, sila ay sobrang hirap na mapakitunguhan. Kaya ang ginawa ng mga tao ay kinuha nila ang kaalaman mula sa sinaunang panahon para ang mga ito ay paamuhin. At pagkatapos ng mahaba at mahirap na pagsasanay, ang unang Griffin na maaaring sakyan ay lumitaw. At pagkatapos ng daan-daang laban, kasama ang kanilang piniling kawal, ang naging resulta ay ang pinakaunang Griffin Rider. At balik tayo kay Isla, kung saan patuloy pa rin itong pinapaulanan ng mga palaso ng mga centaur sa himpapawid. Subalit hindi pa din nila ito matamaan. At makikita natin na ang Griffin ay biglang bumaba sa level ng mga kabayong nilalang kung saan nilabas nito ang kanyang mahahabang kuko at kinalmot ang isang centaur. At dahil sa pagbaba ng Griffin at ni Isla, agad silang sinugod ng iba pang mga centaur. At dahil napansin ni Isla ang sumusugod na kalaban papunta sa kanya, kinuha niya ang kanyang sandatang mace at kaagad niya itong hinampes sa ulo, kung saan tumalsik ang mga dugo nito. At dahil dito, makikita natin si Eren na nanlalaki ang mga mata sa galing na ipinapakita ni Isla sa pakikipaglaban. At naisip niya ang palayaw nito sa dati niyang buhay, kung saan si Isla ay tinawag bilang The Stormbringer. At balik tayo sa kasalukuyan, kung saan makikita natin ang Griffin na nanunuot ang mga kuko nito sa katawan ng isang centaur na kanyang dinakma sa lupa. At dahil dito, ito ay natumba at hindi makagalaw. At makikita natin si Isla na patuloy pa rin na nakasakay dito habang tinitira ang mga kalaban gamit ng kanyang crossbow. At dahil sa nakikita ni Eren, siya ay napangiti at nasambit niya na si Isla ay nagpapatunay sa kanyang palayaw. At habang si Eren ay nakatingin kay Isla, patuloy pa din ito sa pagpuksa sa mga centaur gamit ng kanyang crossbow kung saan ang mga ito ay isa-isang natatamaan. At dahil dito, ang commander ng mga centaur ay nag-utos ng pasigaw sa lahat ng kanyang mga kasamahan, na ang mga ito ay kaagad na umatras. At ang mga ito ay kaagad din na tumakbo papalayo, kung saan ito ay napansin ni Isla kaya naisip nito na ito ay masama. At habang patuloy sa pagtakbo ang commander ng mga centaur,
Napaisip ito na hindi sila mahahabol ng Griffin sa loob ng makapal na kagubatan kaya kailangan nilang mag-regroup habang may pagkakataon pa. Subalit, bigla na lang ang commander ng Centaur na natamaan sa kanyang paa ng palaso, kung saan habang siya ay tumatakbo, siya ay biglang nadapa, na kanyang ikinatumba sa lupa ng malakas. At makikita sa kanyang likuran si Eren na may hawak na crossbow kung saan makikita natin na siya ang pumana sa kanya. At nasambit ni Eren habang may ngiti sa kanyang mukha at tinitingnan ng crossbow. Ang crossbow galing sa imperyo ay talagang may mataas na kalidad. At dagdag pa nito habang tinititigan ng Centaur. Tiyak na mas mahalaga ang crossbow na ito kesa sa mga kalahating kabayo at kalahating tao na mga walang hiya sa kagubatan. At nasambit nito, di ba? Chief ng mga Centaur. At makikita natin ang Centaur Chief na pinipilit nito ang kanyang sarili na makatayo. Subalit agad din itong nilapitan ni Eren at tinutukan ang kanyang hawak na crossbow, kung saan ito ay napalingon. At nasambit ni Eren sa kanya na kahit na ang sakit ay mawala, hindi pa rin siya makakagalaw ng may durog na binti. At dahil sa mga sinabi niya, ang Centaur Chief ay patuloy lang na nakatitig sa kanya habang kinakagat nito ang kanyang ngipin sa galit. At makikita natin sa likod ng sinasakyang kabayo ni Eren ang shield na kanilang nahanap sa loob ng kuweba. Ito ay isang pulang shield na gawa sa ginto at makikita dito na mayroong nakaukit na mamahaling bato sa gitna at mayroon din itong marka ng dragon. At sa di katagalan, ito ay biglang kinuha ni Eren at ginamit sa sugatang Centaur, kung saan ito ay lumiwanag. Na ikinagulat ng Centaur at biglang napansin nito na ang kanyang katawan ay gumagaan at mga sugat nito ay unti-unting gumagaling at nawawala. At dahil sa kakaibang kaganapan na ito, napatingin ng Centaur sa kanyang kamay habang naglalaho ang kanyang mga sugat. At pagkatapos siya na pagalingin ni Eren, makikita natin ang Centaur na nawala ang pag-aapoy ng mga mata nito. Kaya muli itong napatingala kay Eren habang sakay ito ng kanyang kabayo at hawak-hawak pa rin ang shield, at natanong ng chief kung bakit niya ito tinulungan. At sinagot ito ni Eren na binalik niya lang ito sa normal, at kung hindi man ito bumalik, malamang ay tinapos niya na ito. Kaya napasambit si Eren, sabihin mo ngayon kung sino ang lalaki na nagbigay sa inyo ng mga armas. At natanong ni Eren, na labis ikinabigla ng Centaur kung saan ito ay natigilan. Nasaan si Baltay? Wika ni Eren habang hawak-hawak ang crossbow na may marka ng imperyo. At dahil na natitigilan pa rin ang Centaur Chief, tinanong itong muli ni Eren at natanong nito kung nasaan ang tinatawag na aso ng imperyo at ang commander ng Demon Corp na si Baltay. At napatanong ang Centaur kung bakit niya kilala ang lalaking ito. Subalit nagpalabas si Eren ng naiinis na mukha at sinabihan niya ito habang nakatutok ang kanyang crossbow, na siya ang nagtatanong kaya siya ang dapat na sumagot. At dagdag na tanong ni Eren kung ano ang nangyari sa pagitan ng mga Centaur at kay Baltay. At dahil dito, napatingin ang chief ng mga Centaur ng ilang segundo kay Eren, at ito ay napayuko at nasabi nito na si Baltay ay bigla na lang lumitaw sa kagubatan at nagbigay ng isang proposal sa kanila. At bumalik ang alaala nito kung saan si Baltay ay may ipinapakitang papel kung saan nakasaad na ang mga Pendragon ay nagtagumpay na mabawi ang kapangyarihan ng puting dragon, at ang mga ito ngayon ay nangangalap ng mga bagong sundalo para palakasin ang kanilang hukbo. At sinasabi ni Baltay, na dahil dito, ang hukbo ng Pendragon ay aatake sa kanila sa lalong madaling panahon, kaya kailangan na nilang unahan ang mga ito. At magbibigay sila ng mga sandata, kaya dapat ay atakihin na nila kaagad ang teritoryo ng mga orcs. At dagdag pa nito habang nakaupo sa lupa at nakaharap kay Eren, na isa din sa sinabi ni Baltay ay kailangan nilang kunin ang Anaconda Forest gamit ang kanilang mga kamay. At dahil sa mga sinabi nito, napasagot si Eren na ito ay walang batayan. Kaya natanong niya ang Centaur Chief kung sinasabi ba niya na ang mga ito ba ay kaagad na naniwala sa halatang instigasyon ng gulo. At sinagot ito ng kabayong nilalang na marahil sila ay ginamitan ng mahika gamit ng salamin na hawak ni Baltay. Dahil mayroong lalaki na nakamanto ang kumausap sa kanila, kung saan doon nagsimula na nawala ang kanilang pasensya at sila ay bigla na lang kinain ng kanilang galit. At dagdag pa ng chief ng mga Centaur, simula doon, ay naging malabo na ang kanyang alaala. At dahil dito, napatingin na lang si Eren sa kanya. At agad din itong bumalik sa pinaruroonan ni Isla, kung saan makikita ang napakaraming Centaur na nakahandusay sa lupa. At nang makaabot si Eren sa mga Centaur, ito ay napahinto, kung saan nagtaka si Isla sa kanyang kinikilos.
At nang makahinto si Eren, bigla nitong itinaas ang kanyang shield at ginamit para pagalingin ang lahat ng centaur na nakahandusay sa lupa. At dahil sa ginawa ni Eren, ang mga ito ay biglang gumaling, kung saan ito ay labis nilang ikinagulat. At dahil nakita din ng chief ng mga centaur ang kanyang ginawa, nanlaki ang mga mata nito dahil hindi siya makapaniwala na ginawa ito ni Eren. At matapos pagalingin ni Eren ang mga sugatan na centaur, nasambit niya na tama ang kanyang inaakala, ang pagpapagaling ay kumukonsumo ng maraming stamina. At dahil sa ginawa niya, kaagad na lumapit sa kanya si Isla at natanong nito kung bakit niya ito ginawa. At sinagot ito ni Eren na ang totoong kalaban nila ay ang nag-udyok sa mga centaur na para umatake, at dagdag pa nito na ang kanyang mga ninunurin ang may pananagutan sa paglikha ng komplikadong sitwasyon sa pagitan nila at ng mga orc at mga centaur. At dahil sa narinig ng centaur chief, muling nanlaki ang mga mata nito dahil hindi niya ito inaasahan na marinig mula sa isang Pendragon. At habang ang mga centaur ay nakatitig kay Eren, nasambit ni Eren, na kahit napagaling niya ang mga ito. Gayunpaman ay hindi niya maibabalik ang buhay ng mga namayapang centaur na namatay sa laban. At sinagot ito ng chief ng mga kabayong nilalang, na silang tribo ng mga centaur ay mga mandirigma, kaya wala silang pagsisisi sa pagkatalo sa laban at pagkamatay. At dahil sa sagot nito, si Eren ay napatingin lang sa kanya. At may sinabi ang chief ng mga centaur kay Eren, "Batang namumuno sa mga Pendragon, ikaw ay naiiba sa lahat ng mga nakaraang namumuno." Kaya napasagot si Eren kung ito ay ganoon ba, dahil may mga oras din na sinasabihan siya ng iba ng ganito. At nasambit din ng chief, na siya ay isang kahanga-hangang pinuno. Nang bigla itong nagbigay ng respeto sa pamamagitan ng pagyuko at paglagay ng kanyang isang kamay sa kanyang dibdib at nasambit nito. Ang tribo ng mga centaur simula ngayon ay magiging kaalyado ng mga Pendragon. Kung saan dahil sa kanyang sinabi at ginawa, ito'y labis na ikinabigla ni Isla at ni Eren. At dagdag din ng chief ng mga centaur, ito ay upang makapaghiganti din sila sa grupo na nanlinlang sa kanila. At pinapangako niya kay Eren, na ito ay makikipagtulungan ng buo sa mga Pendragon. At natanong nito ang mga kasamahan niyang centaur na nasa likod kung sila ba ay sumasang-ayon sa kanya, subalit ang mga ito ay nagtinginan lang ng ilang segundo. At pagkatapos, ang mga ito ay nasambit na sila ay sumasang-ayon dahil ito ay inuutos ng kanilang chief, kaya sila ay susunod. At dahil dito, napaisip si Eren ng saglit, at nasambit nito na siya ay umaasa sa tribo ng mga centaur para protektahan ang kagubatan ng Anaconda bilang pinakamalakas na kabalyeriya. Kung saan ang dalawa ay nakipagkamay at nasambit ni Eren na simula ngayon, sila ay magkakasama na sa hukbo. At dahil sa mga pangyayaring ito, ang hindi pagkakasundo sa mga centaur ay natapos. At ang kapayapaan ay muling naibalik sa kagubatan ng Anaconda. At pagkatapos ng kaguluhang ito ay pinagaling ni Eren ang mga sugatang sundalo sa kanyang hukbo gamit ng kanyang shield na galing sa water spirit. At pagkatapos, ang mga ito ay kumain at uminom sa handaan na kanilang ginawa para sa kapayapaan ng kagubatan. At pumunta tayo sa loob ng kanilang handaan, kung saan makikita natin ang mga sundalo at mga orcs na masayang nagiinuman at kumakain. At makikita natin si Karta at Killian na nagkukulitan habang umiinom. Subalit makikita din natin si Isla na mag-isa sa sulok, kung saan ito ay nakatingala sa kalangitan sa labas ng bintana. Nang bigla na lang naagaw ang pansin nito. Ito ay dahil sa mga batang orcs na lumapit sa kanya, kung saan biglang nasambit ng isang bata na may labis na saya sa kanyang mukha, ang astig mo habang sumasakay sa griffin. At ang mga ito ay kaagad din na tumakbo at umakyat sa kanya, na labis ni Isla na ikinagulat. At dahil dito, nanlaki ang kanyang mga mata at napuno ang damdamin nito ng kaligayahan. Kung saan pagkatapos ay makikita natin na masaya niyang hinahawakan ang isang batang orc sa ulo. At pumunta naman tayo sa silid kung saan naroroon si Eren, si Kratul, ang elder ng orcs at ang chief ng centaur na nag-uusap. Kung saan napaisip ang elder sa sinabi nila na mahika na nanggagaling sa isang salamin. At natanong ni Eren kung ito ba ay posible. Subalit sinagot ito ng elder na hindi sapat ang kanyang kaalaman para sagutin ito. At nasambit ni Kratul na ang hipnotismo at pagpapalakas ay napakalakas at napakakomplikadong uri ng mahika. At dagdag pa nito, na kahit na ang sitwasyon na ito ay kahina-hinala, hindi pa rin siya makapaniwala na kaya ng mga ito na kontrolin ang emosyon ng mga centaur ng sabay-sabay. At dahil dito,
ang may kagagawa nito ay isang nakakatakot na magician. Kaya si Eren ay napaisip. At dumating ang pagtatapos ng handaan at kanilang pagpupulong, kung saan makikita si Eren na nasa itaas ng malaking puno na nag-iisip. Kung saan bigla na lang dumating si Sol at napatanong ito kung bakit ito nakasimangot. At dahil dito, napalingon si Eren. At tinanong nito si Sol kung siya ba ang nagpahiram ng Griffin kay Isla. At sinagot ito ni Sol na ito ay dahil naramdaman niya ang aura ng mga Griffin kay Isla. At nasambit ni Eren na siguro ay nakasakay na si Isla sa isang Griffin dati pa. Subalit sa kung anuman na rason ay ayaw niya itong pag-usapan. At nasambit ni Sol na ang mga tao ay talagang mga komplikadong nilalang. At dagdag pa nito, na mabuti dahil hindi si Eren nalunod ng Raging Dragon Aura. At dahil sa nasambit ni Sol, napatanong si Eren kung ano ang Raging Dragon Aura na sinasabi nito. At naalala nito ang mga oras na siya ay bigla na lang nagalit, kung saan siya ay nagpalabas ng malakas at matinding kulay asul na aura na naguhugis ng isang dragon. At napatanong ito kay Sol kung ang ibig ba nitong sabihin ay ang kapangyarihan na bigla na lang sa kanya na umapaw. At nasabi ni Sol sa kanya na bilang contractor niya, ang kanyang katawan ay may kakayahan na taglayin ang kapangyarihan ng dragon. Subalit kung kaya ba niyang kontrolin ang kapangyarihang iyon ay nasa sa kanya. At dahil dito, napatingin si Eren sa malayo, at nasambit nito na kung hahayaan niya ang matinding galit na mamuno sa kanya, ay hindi siya makakapagpatuloy. At pagkatapos, habang patuloy na tumitingin sa malayo, naisip nito na marami pa siyang bagay na hindi naiintindihan, at ito ay kanyang nakalimutan dahil sa kanyang galit. At naisip nito na ang kanyang dating buhay na si Eren ay ngayon miyembro na ng Demon Corp sa ngayon, at ang Demon Corp ngayon ay lumalaban sa Great Forest sa malayong katimugang rehiyon, kalaban ang pinakamapanganib at pinakamabangis na nilalang, ang Troll King. Kung saan kalahati sa kanilang grupo ang namatay sa nakakakilabot na laban. Subalit, si Baltay ay naruroon din sa laban na iyon. Kaya naisip nito na ang tunay na Baltay ngayon ay nakikipag-ugnayan sa mga Centaur, kaya ito ay nakakapagtaka. Kaya maraming tanong ang pumasok sa isipan nito. Kung ano ang nangyari sa labanan sa Great Forest. At ano ang nangyari sa Troll King. At higit pa sa lahat, ang dating siya sa nakaraan niyang buhay, nasaan ngayon si Ravenval. At dahil dito, napahampas ito ng kanyang hintuturo sa kanyang braso, kung saan ito ay napansin ni Sol, at muling naalala nito ang mga dating sinabi ni Baltay na ang lahat ay konektado. Ang pagbaba ng pamilya ng Pendragon. Ang pagkasira ng pamilya ng Val. At malamang ngayon ay konektado din ang mga nagtatangkang sirain ang kanilang pamilya. At dahil dito, nasambit ni Eren kay Sol na subukan nilang pumunta sa kanyang dating bayan noong siya pa ay si Raven. Papunta sa lugar ng kahihiyan, sa lugar kung saan itinuring na traidor ang kanyang pamilya. At dahil sa mga sinabi ni Eren na sila ay pupunta sa kanyang dating bayan, makikita natin ngayon ang isang sirang mansyon na nasa teritoryo ng Sisok, kung saan makikita dito ang marka ng pamilya ng Val. At pumunta tayo sa kasalukuyan, kung saan mayroon tayong makikitang isang lalaki at isang babae na may dilaw na buhok na kumakain ng matiwasay. Kung saan habang kumakain ang mga ito, makikita ang mga taong nakaluhod at nakayuko sa kanilang harapan. At makikita natin si Count Serad at si Luna Serad, ang dating fiancé ni Eren, kung saan nanlalaki ang mga mata nila habang nakaluhod, kung saan napapaisip sila kung bakit ito nangyayari. At natanong ni Luna sa kanyang isipan, kung bakit ang mga ito ay bigla na lang dumating sa teritoryo ng mga Serad. Dahil ang mga dumating ay ang anak na lalaki at anak na babae ng Emperor. Ito ay ang Imperial Prince na si Ian at ang Imperial Princess na si Ingrid. At makikita natin na habang komportable ang dalawa na nakaupo habang patuloy pa din ang pagluhod ng Count at ni Luna kasama ng kanilang mga tauhan ng kanilang mansyon sa harap ng mga ito. Kung saan si Ian ay napatingin sa kanila at bigla-bigla na lang sinipa ang lamesa, kung saan ito ay lumipad at ang mga kagamitan dito ay tumilapon. At dahil sa ginawa nito, ito ay labis na ikinabigla ni Luna at ng kanyang ama. At makikita natin si Ian na nasambit nito ang salitang basura sa kanilang harapan. Kung saan ang mga ito ay kaagad din na bumalik sa pagkayuko at sabay-sabay na naghingi ng patawad sa prinsipe. Subalit, sinabihan si Ian ng kanyang kapatid na si Ingrid, na tigilan ito dahil ito ay nakakasira ng kanyang modo. At dagdag pa nito, na hindi kailangan ni Ian tapusin ang lahat ng kanyang kinakain.
At sinagot ito ni Ian na siya lamang ay naghihintay sa kanya na matapos. At natanong nito, hindi ba ako isang mabuting kuya? Subalit sinabihan si Ian ni Ingrid na ang mga ganoong bagay ay hindi niya ikinasasaya. At dahil sa kanilang pag-uusap, ang mga Searad ay napatingin na lamang sa kanilang dalawa. At muling bumalik ang pansin ni Ian sa kanila, at nasambit nito na mayroon siyang isang rason kung bakit siya, na isang crown prince, ngayon ay naririto sa probinsya. At ito ay dahil sa katabi nilang teritoryo ng mga Pendragon, kasama ang duki nito na si Eren. At dahil sa sinabi ni Ian, si Luna at ang Count ay nabigla. At nasabi ni Ian habang nakatingin sa kanila sa ibaba, na ang Eren na kilala niya ay walang iba kundi isang duwag at mahinang uod, kaya nahihirapan siyang maniwala na pagkatapos nitong magising sa kanyang pagkakoma ay nakagawa ito ng kasunduan sa puting dragon. Kaya natanong nito kung alam ba nila kung ano ang nangyari sa kanya. Kaya napaisip si Count Searad, at bigla itong napalingon sa kanyang anak. At natanong niya ito, nagkita kayo di ba Luna? Kamusta siya? Wika nito. At sinagot ito ni Luna, nakilala niya na ito dati pa pero si Eren ay parang naging isang ibang tao. At nasambit nito habang namumula ang kanyang mukha, na si Eren ay nagkaroon ng lakas ng loob ngunit kalmado lang, at ito ngayon ay naging malakas. Nang bigla na lang itong nilapitan ni Ian at tinitigan sa kanyang mga mata habang siya ay nakaluhod kung saan ito ay kanyang ikinabigla. At natanong nito kung si Eren ba ay mas mabuting lalaki kesa sa kanya. Kung saan nanlaki ang mga mata ni Luna at wala itong may maisagot. At dahil dito, si Ian ay napahawak sa kanyang ulo kung saan ito ay nagpalabas ng kanyang kulay gintong aura. At bigla itong napatawa ng malakas kung saan ngayon ito ay nagpapalabas ng malakas na aura na naghuhugis ng isang leon. At dahil dito, ito'y muling ikinabigla ni Luna. At si Count Searad naman habang nanlalaki ang mga mata, ay napatanong kung ano itong kanyang nakikita at napaisip ito kung ito ba ay ang Conqueror's aura. At habang patuloy na nagpapalabas ng matindi at malakas na aura si Ian, natanong nito habang natatawa, ang puting uod ba ay nang-aakit ng mga babae? At napalingon nito kay Ingrid, at nasambit nito na siya ay namamangha. At si Ian ay muling lumapit kay Luna at tinawag niya ito at nagsabi na siya ay sumama sa kanya. At dahil dito, muling nabigla si Luna, nang biglang hinawakan ng baba niya ni Ian at sinabihan siya na ito ay isang utos. At nasambit ni Ian, ang puting uod na yon ay sumusobra na, di ba, lady? At dahil dito, napuno ng takot ang mukha ni Luna at napaisip ito na hindi niya ito pwedeng tanggihan dahil ito ay ang ikalawang prinsipe ng imperyo at ang tinatawag na tyrant, na si Ian Aragon. At pumunta tayo sa kastilyo ng mga Pendragon, kung saan makikita natin si Eren na nakaupo sa kanyang silid kung saan ito ay nabigla at nainis sa kanyang narinig sa butler. Dahil ang Imperial Prince at Imperial Princess ay pupunta sa kanila. At sinagot ito ng butler na ang pupunta at ang darating ay ang ikalawang prinsipe na si Ian at ang kapatid nitong babae na si Ingrid. Kaya natanong nito kung ano ang iniisip ng mga ito at bakit sila pupunta sa kanilang probinsya. Subalit, ang butler ay pinawisan at hindi maisambit ang gusto niyang sabihin. At dahil napansin ito ni Eren, tinitigan niya ito at napatanong siya kung ano yon. At nasambit ng butler habang kumakamot sa kanyang mukha, na ang prinsesa na si Ingrid ay kanyang ex-fiancé at si Prinsipe Ian mismo ang nagkansela ng kanilang engagement. At dahil sa narinig ni Eren, siya ay napatayo at napasigaw ng malakas kung ano ang pinagsasabi ng butler, at hindi ito makapaniwala na siya ay mayroong fiancé bago pa ang mga Searods. At dahil dito, napatanong na lang ang butler sa kanya kung hindi niya pa ba ito alam. Kaya napaisip na lang si Eren, na hindi niya inaakala na mayroon pa itong fiancé maliban pa kay Luna Searad at ito ay isang prinsesa. Subalit sa isip niya ay parang narinig niya na din ito kay Irene. Kaya napaupo muli si Eren at napahinga ng malalim habang hawak ang kanyang buhok, dahil ang sitwasyon niya ay mas lalong naging komplikado. At pumunta tayo isang buwan pagkatapos ng pangyayari sa mga Centaur, maraming knights ang sumali at dumagdag sa kanilang hukbo. At si Isla din ay nagsimula para ayusin ang Griffin Riders para sa kanilang pangkat at ito ay mas lalong magpapalakas sa kanilang puwersa. At dagdag pa dito, si Eren ay nagawang kontrolin ng White Dragon Aura sa kapansin-pansin na antas. At naisip nito na ang mga Pendragon ay kadalasan nagpapahinga sa summer, kaya magagawa niya ito bilang palusot para mabisita ang kanilang villa na nasa malapit ng Sisek, kung saan lumaki si Raven.
At pumasok din sa isipan nito ang pagkagiba ng pamilya ng mga Valk, at ang paghahanap sa mga nagbabalak ng pagbagsak ng kanilang pamilya na kaugnay dito. At ang sa kasalukuyan na nasa harap niya, ang pagbisita ng mga anak ng Emperor ngayon. Kaya habang nasa noo nito ang kanyang kamay, natanong nito sa butler kung ang rason ba dahil gusto nilang makipagkita ay may kinalaman sa engagement. At sinagot ito ng butler, na hindi niya alam pero siya ay maging maingat, at natanong ni Eren kung ano ang ibig niyang sabihin dito. At sinagot ito ng butler na ang ikalawang prinsipe ay nahirang bilang susunod na emperor, at sa loob ng imperyo siya ay kilala bilang the tyrant. At dagdag pa nito na huwag itong guluhin kung ito ay nagpapatawa. Subalit bigla itong pinahinto ni Eren sa pagsasalita, at natanong kung bakit ang ikalawang prinsipe ang nahirang bilang susunod na emperor. At sinagot ito ng butler, na ito ay dahil lumalala na ang kalagayan ng unang prinsipe. Kaya si Eren ay napahawak ng kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo, at napatingala at napaisip ng malalim. Nang bigla na lang nanlaki ang kanyang mga mata at nabigla dahil sa naalala nito, naisip nito na hindi si Ian ang susunod na emperor. Dahil sa dati niyang buhay, makikita natin na ito ay may hawak na papel tungkol sa hinirang na bagong emperor. Kung saan ang pangalan ng susunod na mamumuno na makikita sa papel ay Goofy. At dahil dito, nasambit ni Eren ang pangalan na ito sa harap ng butler kung saan ang butler ay nagtaka. At natanong ni Eren sa butler kung ang pangalan ba ng unang prinsipe ay Goofy. At sinagot ito ng butler na ang pangalan ng unang prinsipe ay si Sion Aragon at hindi niya pa naririnig ang pangalang ito. Kaya muling napaisip si Eren na ito ay hindi pangalan ng una at ng ikalawang prinsipe kaya ito ay hindi kilalang pangalan, kaya napatanong siya sa kanyang sarili kung sino itong si Goofy. At dahil sa mga kaganapang ito, napaisip din si Eren na ang kasalukuyang hinaharap ay naiiba sa dati niyang buhay, kaya napatanong itong muli kung ang mga ito ba ay konektado. At habang nasa malalim na pag-iisip si Eren, iniangat nito ang kanyang kamay at nagpalabas ng maliit na parang apoy na aura sa kanyang daliri. At bigla niya itong nilakasan kung saan ito ay naghugis ng isang dragon na labis ikinabigla ng butler. At habang unti-unting naglalaho ang pinalabas niyang aura, nasambit ni Eren. Na ngayon ay mayroon na siyang rason para makipagkita sa prinsipeng si Ian Aragon. At pagkatapos ng ilang araw, makikita natin sa di kalayuan sa pasukan ng teritoryo ng Pendragon, na mayroong sumigaw. Ang royal family ay dumating, kaya kayo ay magbigay galang. Kung saan mayroon tayong makikitang engrandeng karwahe kung saan ito ay napapalibutan ng maraming kawal, at kung saan ang iba din sa mga ito ay may hawak na pulang bandila na nagtataglay ng marka ng imperyo. At habang ang mga ito ay papasok, makikita ang mga tao na nakaluhod sa gilid para magbigay ng respeto. At sa di katagalan, makikita ang pagdating ng karwahe ng imperyo, kung saan ang unang lumabas ay ang ikalawang prinsipe na si Ian Aragon, at makikita natin na nagpapalabas ito ng kanyang malakas na aura na kulay ginto sa buong paligid. At ito ay naghuhugis leon sa kanyang likuran, kung saan makikita din ang pagyuko ng mga tauhan ng mga Pendragon sa kanya sa kanilang pasukan. At makikita natin ang labis na pagkatakot ng butler at ng kanyang kasama sa lakas na ibinibigay na pressure ni Ian. At sa isip nito, na siya ay isang royalty kaya hindi nila maitaas ang kanilang mga ulo. At nasambit din ito sa kanyang isipan ang palayaw ni Ian Aragon na the tyrant. At habang nakatayo si Ian sa pasukan ng kastilyo at patuloy na nagpapalabas ng kanyang aura, ay bigla na lang naagaw ang pansin nito. Ito ay dahil sa nakita nitong papalapit na lalaki sa kanya. Ito ay si Eren na hindi man lang naaapektuhan ng kanyang aura at patuloy lang na naglalakad papalapit sa kanya nang walang pakialam. At dahil dito, si Ian ay namangha. At nang makalapit si Eren, siya ay napahinto sa harap ni Ian kung saan ang dalawa ay nagkatitigan ng ilang segundo. At nasambit ni Ian, hindi mo ba naisip na mataas masyado ang ulo mo, sutil na Pendragon? At natanong din siya ni Eren. Bakit ganoon? Dahil hindi ka naman ang emperor. At sinagot ito ni Ian nang may naiinis na mukha na siya ay ang susunod na magiging emperor. Kung saan tinitigan lang siya ni Eren, at pagkatapos ng ilang segundo ay nasambit niya na ang taong magiging sunod na emperor ay hindi siya. Kung saan si Eren ay nagpakawala rin ng kanyang malakas at kulay asul na aura. At dahil sa sinabi at pinalabas na aura ni Eren, si Ian ay nabigla. At dagdag pa ni Eren, hindi ba nakakahiya, ang ikalawang prinsipe Ian Aragon?
kung saan pinalabas nito ang buong lakas ng kanyang aura. At ang aura niya ngayon ay naghuhugis ng isang dragon na kulay asul, kung saan napaatras si Ian gamit ng kanyang naghuhugis leon na gintong aura. At dahil napaatras ni Eren si Ian, napaisip si Ian kung bakit ito nangyayari dahil ang dugo ng unang emperor ay dumadaloy sa kanya at mayroon din siyang conqueror's aura. Kaya nanlaki ang mga mata nito at natanong sa sarili kung bakit siya natutulak pabalik ng puting uod na si Eren. At sa kanyang nakikita at nararamdaman habang nakaharap kay Eren, natanong din ito sa kanyang sarili kung ito ba ang aura ng puting dragon. At pagkatapos ng kanilang palakasan ng aura sa isa't isa, si Ian ay nagalit at napasigaw ito kay Eren. Subalit bigla din naagaw ang kanilang atensyon dahil sa biglang bumabang babae sa karawahe kung saan ang dalawa ay napalingon. At ang babaeng ito ay si Ingrid Aragon, ang prinsesa ng imperyo at ang kapatid ni Ian, at makikita din na bumababa sa karawahe si Luna Searod, ang dating fiancé ni Eren. At dahil sa paglabas ng dalawang ito, si Ian at si Eren ay napahinto. At nasambit ni Ingrid sa kanyang kapatid na huwag itong gumawa ng gulo. At dahil narinig ni Eren na tinawag niya itong kuya, napagtanto nito na siya ang tinutukoy ng butler na royal princess at ang kanyang fiancé noon. At napansin din nito si Luna sa likuran kaya napatanong ito kung bakit siya naririto kasama ng mga anak ng emperor. At habang si Eren ay nag-iisip, bigla na lang nagbigay respeto si Ingrid sa kanya sa pamamagitan ng paghawak nito sa kanyang palda at pagyuko, at ito ay nagpakilala kay Eren. Ikinagagalak kitang makita, Duke. Ang pangalan ko ay si Ingrid. Wika nito. At sinagot rin ito ni Eren na ito'y ikinagagalak din niyang makita at nagpakilala ito na si Eren Pendragon. At nasambit ni Ingrid na sila ay na-engage bago pa man sila ipinanganak kaya hindi pa sila nagkikita simula noon. At sumang-ayon lang si Eren sa mga sinabi nito. Kung saan si Ingrid ay natawa at nasabi nito na siya ay kagaya ng sinabi ni Luna, siya ay isang malakas at isang gwapong lalaki, kung saan makikita natin na namumula ang mukha nito habang nakatitig kay Eren. At dahil dito, si Eren ay natigilan at napanganga dahil sa pagkabigla, dahil hindi niya ito inaasahan na sasabihin ng isang prinsesa. At habang ito ay natitigilan, kinuha ni Ingrid ang mga kamay nito, at nagsabi na siya ay gabayan sa kanilang kastilyo, kung saan agad itong tinangkang pigilan ni Ian, subalit wala na itong nagawa. At dahil dito, si Luna na nasa kanilang likuran ay napabuntong hininga na lang sa mga pangyayari at kaagad din na sumunod sa kanila. At makikita natin ang mga ito na nakapasok sa kastilyo ng mga Pendragon. Kung saan si Ingrid ay hawak-hawak pa rin ang kamay ni Eren, subalit si Eren ay naglalabas ng naiinip na mukha, at sa isip nito, ang mga pangyayari ay naging magulo na naman. At si Ian naman ay nagpapalabas ng nakakatawang galit na mukha habang nakatitig kay Eren dahil dito. At si Luna ay nakamasid lang sa kanila sa likod. Nang may biglang tumawag kay Eren, at ito ay sina Helene, Irene at Mia na nag-aantay sa kanilang harapan. At nasambit ni Helene, matagal tayong hindi nagkita, Prinsipe Ian at Prinsesa Ingrid. Wika nito, at si Irene din ay nagsalita na ikinagagalak niya ang mga ito na makita. At dahil dito, naagaw ang pansin ni Ian kay Irene, kung saan makikita natin na agad siyang lumapit kay Irene. Habang si Ingrid naman ay lumapit kay Helene. At sa paglapit ni Ian, natanong nito kung ano ang pangalan ni Irene, at kaagad din itong nagpakilala. At nasambit ni Ian na ang pangalan nito ay kasing ganda ng isang bulaklak, at ito ay nagpakilala bilang ikalawang prinsipe ng imperyo. At habang hinahawi ang kanyang buhok, inilarawan nito ang kanyang sarili bilang matapang na mandirigma na walang kapantay sa imperyo. At dagdag pa nito na siya ay pinagpala ng mga Panginoon. Subalit hindi ito napansin ni Irene dahil naagaw ang atensyon nito nang makita niya ang kanyang kuya na si Eren. Kaya si Irene ay kaagad na tumakbo papunta sa kanya. At nasambit nito kay Eren na siya ngayon ay mas nagliliwanag, at dagdag pa nito na mas lalo niyang nararamdaman ang kanyang aura. At dahil dito, si Ian ay napalingon. At hindi ito makapaniwala dahil siya ay hindi pinansin kahit pa na siya ay isang prinsipe. Kaya ito ay nagpalabas ng kanyang aura dahil sa galit, kung saan si Mia na nasa kanyang tabi ay nagulat at natakot. Kaya ito ay kaagad na napatakbo sa isang lalaki, kung saan si Mia ay naluluhang napahawak sa binti nito para magtago. At ang lalaking ito ay si Isla, kung saan ito ngayon ay nakasuot ng uniforme ng isang kawal ng Pendragon. At dahil nakita siya ni Ian,
kinuha nito ang kanyang pansin at nasambit, "Hoy bastardo, sino ka?" At sinagot ito ni Isla na wala siyang obligasyon na sabihin sa kanya ang kanyang pangalan. At dahil sa sinabi nito, nanlaki ang mga mata ni Ian at ito ay napasigaw ng malakas sa galit. Kung saan nasambit nito na ang lakas ng loob nitong magdisrespeto sa kanya at siya ay dapat na magpakilala. Subalit agad siyang pinigilan ni Irene at nasambit nito na ito'y kanyang patawarin dahil isa siyang knight ng Valvas. At dahil sa sinabi ni Irene, ito ay napalingon at tumigil, at nasambit niya na ang mga knights ng Valvas ay kilala bilang kakaiba, kaya siya ay kumalma. At pagkatapos, bumalik ang atensyon nito kay Isla at sinabi nito ng may tuwa sa kanyang mukha na sila ay makipagduelo dahil ipapaintindi niya kung sino sa kanilang dalawa ang mas nakakataas. Subalit sinabihan lang ito ni Isla na ito'y imposibleng mangyari, kung saan napakagat si Ian sa kanyang ngipin dahil sa muling pagkainis. At dahil napansin ito ni Ingrid, ito ay kaagad na lumapit at pinagsabihan ang kanyang kapatid na si Ian. At nasambit nito bilang panakot, kung siya ay gagawa ulit ng kaguluhan ay hindi siya makakabukas ng kanyang bibig ng 1 taon. At dahil dito, walang nagawa si Ian kundi kumalma at bawiin ang kanyang malakas na aura na ipinapalabas. At dahil sa mga kaganapang ito, si Luna at ang mga kawal ng imperyo ay napatingin sa kanila. At natanong ng isang kawal kung ano ang nangyayari, dahil sa Imperial City, si Ian ay tinatawag bilang The Tyrant na hindi kayang kalabanin ng sinuman. Subalit simula nang dumating sila sa teritoryo ng mga Pendragon, siya ay napag-uutusan lamang, at sa isip ng mga ito, ang mga Pendragon ay kahanga-hanga. At nang matapos ang kaguluhan, lumapit si Ian kay Eren at ito ay kanyang tinawag. "Hoy puting uod," wika nito kay Eren, at si Eren ay napabuntong hininga dahil sa pagkainip. At nang makalingon si Eren sa kanya, nasambit nito na sila ay mag-usap ng silang dalawa lang dahil mayroon siyang importanteng sasabihin. Subalit patuloy lang si Eren na tumitingin sa kanya nang walang reaksyon. Kaya napatanong si Ian kung ito ba ay natatakot. At sinagot ito ni Eren ang nakangiti na hindi, dahil nagulat lang siya sa pagkarinig ng ganoong palayaw. At dagdag pa nito, "Gusto ko rin na makipag-usap sa iyo, ang Eternal Prince ng Imperyo, Ian Aragon," wika nito. At punta tayo kung saan ang dalawa ngayon ay nakaupo sa magkabila ng mahabang lamesa, kung saan habang nakatingin kay Eren, nasambit ni Ian na malaki ang kanyang pinagbago. At dagdag pa nito habang hawak-hawak ang baso, noong huli niya itong makita, si Eren ay isang duwag at mahinang maliit lang na uod. At iyon ang dahilan niya kung bakit niya kinansela ang engagement. At napatanong si Eren kung ito ba ay bagay na kanyang napagdesisyonan, pero wala siya ditong pakialam. At natanong nito kung ano ang pinunta dito ni Ian at kung gusto ba nito na muling makipag-usap tungkol sa engagement. At sinagot ito ni Ian na hindi niya ibibigay kay Eren ang kanyang kapatid. At dagdag pa nito, na wala itong naramdaman na kahit konting katiting na katapatan sa kanilang pamilya simula nang siya ay makarating dito. Kahit man lang sa kanilang night. Kaya napatanong siya kung ano ang ibig sabihin nila sa ganito. At sinagot ito ni Eren, na ang mga Pendragon ay hindi basta-basta tumatayo sa anino ng kahit sino, at ginagawa niya lang ang kanyang gustong gawin. At habang nagsasalita si Eren, bigla na lang itong sinugod ni Ian sa kanyang kinauupuan, kung saan ito ay magpapakawala ng isang malakas na suntok. Subalit ito ay inaasahan na ni Eren, kung saan tinapon nito ang laman ng kanyang baso papunta kay Ian, kung saan ito ay natamaan sa kanyang mata at saglit na hindi nakakita. Kaya kaagad na kinuha ni Eren ang isang kamay nito at siniko sa kanyang mukha, kung saan ang ulo ni Ian ay natulak pabalik habang tumutulo ang dugo sa ilong nito, pero ito ay nakangiti pa rin habang nakatitig kay Eren. Nang bigla na lang nagulat si Eren dahil nahawakan ni Ian ang kanyang braso, kung saan kaagad nitong sinipa ang paa ni Eren at kanyang ibinuhat sa ere at kaagad rin na hinampa sa lamesa, kung saan bumagsak sa lamesa ang ulo nito. At makikita natin na nagdudugo ang noo ni Eren. Subalit, kahit na nahampas ni Ian si Eren sa lamesa, ay nahawakan din ito ang kamay ni Ian. Kung saan makikita natin na hinila ito ni Eren at pinulupot niya ang kanyang mga paa sa leeg ni Ian. Kung saan ngayon ay ito ay nasa isang headlock. Kaya habang ito ay nasa headlock ay patuloy ito na nagpupumiglas para makawala. Subalit napansin ni Eren na mayroong kutsilyo na nasa malapit ng kamay nito. Kaya napaisip si Eren kung bakit hindi niya ito ginagamit. Kung saan kaagad na inalis ni Eren ang pagka-headlock kay Ian at kaagad itong umatras,
na labis na ikinabigla ni Ian. At dahil dito, napatanong si Ian kung bakit niya ito pinakawalan. At sinagot ito ni Eren na ramdam niya na hindi ni Ian gustong ibigay ang kanyang buo sa laban. At dagdag pa nito na pwede niyang kunin ang kutsilyo para saksakin siya para makawala, pero hindi niya ito ginawa. Kaya habang nakahawak si Eren sa kanyang sugat at nagpapakawala ng aura, ay nasambit nito na tatanungin niya itong muli. Bakit ka pumunta dito? Galit nitong patanong kay Ian. At makikita ang dalawa na nagpapakawala ng kanilang malakas na aura sa isa't isa. At nang mapunasan ni Ian ang dugo sa kanyang bibig, ay bigla itong napatawa ng malakas kung saan ito ay napapaluha, at dahil dito ito'y ikinabigla ni Eren. At nasambit ni Ian na siya ay na-corner niya. At dahil walang may naintindihan si Eren, napatingin na lang siya kay Ian na parang si Ian ay nababaliw na. At nasambit ni Ian, naakit mo ang aking interes. At natanong nito kay Eren kung gusto ba nitong sumama sa kanya. At dagdag pa nito kung sasama siya, gagawin kitang core ng Imperyo Eren Pendragon. Wika nito. Makikita natin ang dalawa na nasa itaas ng lamesa habang tinatanong ni Ian si Eren na makipagsanib puwersa sa kanya. At nasambit pa nito na kailangan niya ang kahusayan at lakas ng militar ni Eren. At dahil sa mga sinambit nito, patuloy lang itong tinitigan ni Eren habang patuloy pa rin itong nagpapalabas ng kanyang asul na aura. At sa isip nito, ang sitwasyon ay biglaang nagbago dahil napansin nito ang aura ni Ian na ipinapalabas ay biglang nawala at ang kanyang emosyon ay nagbago. Kaya napatanong si Eren kung ano ang ibig sabihin nito sa pakikipagsanib puwersa. At biglang tumalon si Ian sa lamesa papunta sa sahig, at nasambit nito na ngayon ang miyembro ng Imperial Family ay nag-aaway hinggil sa sino ang magiging tagapagmana ng trono. At dagdag pa nito, na hindi lang siya kundi mayroon din ilang prinsipe. Gayon din ang iba't ibang mga nobles na sumusuporta sa kanila mula sa dilim. At napalingon si Ian kay Eren at nasabi nito na kung wala namang problema, nais niya ang suporta ng pamilya ng Pendragon sa kanyang panig. At kahit pa gusto ng mga ito ay ginto o pilak na galing sa imperyo, o kahit pa ang pagtatatag ng independenteng estado, ibibigay niya ang nararapat na gantimpala sa mga ito at ito ay kanyang pinapangako. At dahil sa mga narinig ni Eren, tinawag niya ito. At bigla niyang naisip na si Ian ay kinakatakutan na tyrant sa Imperial City. Subalit ang kanyang totoong karakter ay ganito, kung saan ito ay isang kalmado at matalinong prinsipe. Kaya natanong ni Eren sa kanyang isipan kung bakit ang lalaking gustong maging emperor ay gumaganap na isang tyrant. At ang ibig sabihin nito, pagkatapos ni Eren na tinawag si Ian, nasambit nito na si Ian ay walang intensyon na maging emperor. Kung saan nanlaki ang mga mata ni Ian habang nakatalikod dahil sa kanyang narinig na nasambit ni Eren. Kaya ito ay kaagad na napalingon, at dagdag pa ni Eren na naisip niya na ang the tyrant na si Ian Aragon ay isang pagkukunwari lamang. At nasabi nito na tungkol sa gantimpala, wala itong pakialam dahil hindi siya tumatanggap ng imbitasyon galing sa mga taong hindi niya mapagkakatiwalaan. At dahil sa mga nasambit ni Eren, si Ian ay natigilan. Kung saan si Eren ay napatitig sa kanya. At nasambit ni Ian na siya ay nabasa ni Eren. At dagdag pa nito, na siya ang pinakaunang maintindihan ang kanyang intensyon maliban sa kanyang kapatid na babae. At napayuko si Ian at napatingin sa ibaba ng ilang segundo. Pagkatapos ay nasambit nito na gusto niyang gawin ang kanyang kapatid na si Sion Aragon bilang susunod na emperor. At natanong ni Eren kung ito ba ay ang unang prinsipe na nakaratay sa kanyang kama dahil sa sakit. At muling napahinto si Ian kung saan hinigpitan nito ang kanyang kamao. At natanong kung anong ibig sabihin nito na nakaratay dahil sa sakit. At dagdag pa nito na si Eren ay mali. At lumingon ito kay Eren at pasigaw na nasambit sa galit na ang kanyang kapatid ay kamuntikan ng ma-assassinate 3 taon na ang nakakaraan dahil sa rebelyon na naganap sa Sisak. At dahil sa mga nasabi ni Ian, si Eren ay natigilan sa labis na pagkabigla, kung saan ito ay napanganga at nanlaki ang mga mata. At dagdag pa ni Ian na ang kanyang kapatid ay mabait at kayang gawin ang lahat. Isa siyang lalaki na magiging isang kahangahangang pinuno. At dagdag pa nito na sinabi ng kanyang kuya na babaguhin niya ang bansa, habang patuloy na sumisigaw sa galit. At makikita naman natin na patuloy pa rin si Eren na natitigilan at nanlalaki ang mga mata, dahil naisip nito ang sinabi ni Ian na nangyari 3 taon na ang nakakaraan sa Sisak na rebelyon. At biglang bumalik sa alaala nito noong siya pa si Raven,
kung saan 3 taon rin ang nakaraan ngayon sa kasalukuyan, nasira ang kanilang pamilya dahil sila ay pinagbintangan na nagpasimuno ng rebelyon. At dahil dito, agad na tinawag ni Eren si Ian, kung saan si Ian ay napalingon sa kanya. At nasambit nito na tinatanggap niya ang kanyang alok para makipagsanib puwersa, kung saan ito ay ikinabigla ni Ian. At dagdag pa ni Eren, bilang kapalit, ay sabihin niya sa kanya ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa pangyayaring rebelyon na naganap sa Sisak. At pumunta naman tayo sa labas ng silid kung saan ang mga babae ay nagtipon-tipon kay Lindsay, at si Ingrid at Luna ay nabigla dahil hindi sila makapaniwala na ito ay pinakasalan ni Eren. At makikita din natin sa likuran si Isla habang si Mia ay nakaupo sa mga balikat nito. At bumalik tayo sa silid kung saan naruroon si Eren at Ian, kung saan habang nakaupo ang dalawa ay natapos ni Ian na sabihin kay Eren ang kanyang mga nalalaman tungkol sa insidente sa Sisak. At makikita natin na ang dalawa ay magkaharap na nakaupo sa lamesa at nasambit ni Ian na ito na ang halos lahat ng kanyang nalalaman. At walang may naisagot si Eren sa kanya kung saan patuloy lang ito na nakatitig sa kanyang baso na may lamang wine. At habang tinititigan nito ang kanyang refleksyon, nakita nito ang kanyang sarili bilang isang batang Raven. At naalala nito ang kanyang nakaraan kung saan siya ay nagsusumikap para maging isang knight. Subalit mayroon itong natanggap na sulat galing sa Lord ng Sisak. At mukha ang yon ay may lihim na motibo. At habang si Eren ay nasa malalim na pag-iisip, nasambit ni Ian na ang problema ay hindi nila alam kung sino ang nagpasimuno ng rebelyon. At dahil dito natanong ni Eren, hindi ba ang ibang prinsipe na naglalayo ng trono ang may dahilan para gawin ito? At sinagot ito ni Ian na ito ay posibleng ngunit maraming prinsipe. Kasama ng mga malalaki at maliliit na mga noble na umaasa sa kanila, kaya imposible sa kanya na mahuli ang nagpasimuno sa kanilang lahat. At dahil sa sinagot nito ay napatitig na lang sa kanya si Eren, at bigla nitong natanong, may kilala ka bang prinsipe na may pangalang Goofy? At dahil sa sinabi ni Eren, sinagot ito ni Ian na ang pangalan na ito ay pamilyar sa kanya, at siya ay napaisip. Kung saan pagkatapos niyang maalala, nasambit niya na si Goofy ay isang anak sa labas, at siya ay isang noble sa pangalan lamang. At dagdag pa niya na wala itong impluwensya. At natanong niya kay Eren kung paano niya ito nakilala. Subalit, napaisip lang si Eren na nakukumpirma nito na mayroon ng tao sa likod ng pangalang Goofy, at napatanong si Eren sa kanyang sarili kung siya nga ba ay isang noble lang sa pangalan, dahil ilang taon mula ngayon, siya ay magiging susunod na emperor. At natanong ni Eren kay Ian kung ano ang background ng kanyang ina at kung saan ito nanggaling. At napaisip si Ian dito, at nasambit nito na ang ina ni Goofy na si Bernice Erlin ay nakita ng kanyang ama sa port city ng Leos. Kaya ang kanyang kapanganakan ay sa Sisak, kung saan nanlaki ang mga mata ni Ian dahil napagtanto nito na ito ay posible na konektado sa rebelyon na naganap. At dahil dito, si Ian at si Eren ay natigilan sa kanilang kinauupuan. Nang bigla na lang napatayo si Ian, at nasambit nito na hindi ito maaari. At saka ito ay bata pa. At dagdag pa ni Ian, na kahit mapatay niya ang kanyang kapatid, hindi siya kailanman magiging bahagi ng tagapagmana ng trono. At dahil sa sinabi nito, napatayo din si Eren sa kanyang kinauupuan at nasambit nito na walang tinatawag na bagay na hindi pwedeng mangyari. At bigla na lang bumalik sa alaala nito ang sinabi ni Baltay na lahat ay konektado. At dahil dito, nasambit nito na alam niya ito mismo. Kung saan si Eren ay pinakawalan ng kanyang pinakamalakas na aura, kung saan naramdaman ni Ian ang takot. At dahil dito, siya ay napatanong sa kanyang sarili kung ano ang aura na ito. At napaisip din ito na ang lahat ng kanyang nakita hanggang ngayon ay hindi pa ang tunay na lakas ni Eren. At dahil naalala nito ang sinambit ni Eren na ito ay alam niya mismo, nanlaki ang kanyang mga mata at napatanong kung ano nga ba ang kanyang eksaktong nalalaman. At napatanong din ito kung sino nga ba ang lalaking ito. Nang bigla na lang muling nagulat si Ian dahil sa labas ng kanilang bintana kung saan nakaharap si Eren, ay may napakalaking puting dragon na sumisilip sa kanila. At dahil dito, si Ian ay nasambit ang salitang puting dragon. Subalit si Eren ay patuloy lang na nakatitig dito. At ganoon din ang dragon kay Eren. Nang bigla na lang itong lumiwanag ng napakalakas, kung saan ay napapikit at napatakip si Ian ng kanyang mga mata. Kung saan pagkatapos ng ilang segundo habang unti-unti niya itong binubuksan, may napansin ito na pumasok sa bintana.
At nang lubusan niyang mabuksan ang kanyang mga mata ay nakita nito ang babae na mayroong mga pakpak na nakaharap kay Eren. Kung saan si Eren ay napasambit ng pangalan nitong Sol. At nasambit ni Sol kay Eren na siya ay may naramdamang marahas na dragon aura. Kaya natanong niya si Eren kung siya ba ay maayos lang. At makikita natin habang natitigilan si Ian sa kanyang kinatatayuan ay tinulungan ni Eren si Sol para makababa sa bintana. At dahil sa nakikita ni Ian, nasambit niya sa kanyang isipan na ang babaeng ito ay napakaganda at napatanong din ito kung ito nga ba ang nakakakilabot na dragon. At habang nakatingin ito kay Eren at Sol ay nakumpirma nito na ang mga Pendragon nga ay tunay na nakagawa ng kasunduan sa puting dragon. At dahil dito si Ian ay napangiti, at nasambit nito na naiintindihan niya na ngayon. Kung saan napatanong si Eren kung ano ang ibig niyang sabihin. At nasambit ni Ian na si Eren ay isang espesyal na tao. At dagdag pa nito dahil siya ay isang tao na kanyang kinikilala, siya ay magtitiwala sa kanyang intuisyon. Kung saan napangiti si Eren sa kanya at si Sol naman ay napalingon. At natanong ni Sol kay Eren kung mayroon bang nangyari. At sinagot ito ni Eren na mayroon itong maraming bagay na naintindihan. At bigla nitong tinawag si Ian, at inimbitahan niya ito na maglakbay kasabay nila papunta sa kanilang summer villa para magbakasyon. At dahil dito ay nagulat si Ian at napatanong kung ano ang ibig sabihin nitong maglakbay at bakasyon. At sinagot ito ni Eren na sa labas ng bayan ng Sisak, sa tabi ng baybayin ng Sibel. Hihilahin nila ang kanilang kalaban doon. At pagkatapos ng ilang araw, mayroon tayong makikita ngayon na 3 engrandeng karwahe na paparating sa tabing dagat. At pumunta naman tayo ngayon sa pinakamalaking komersyal na lungsod ng Imperyo. Ito ang Port City ng Leos, kung saan makikita ang Leos Chamber of Commerce, at may maririnig tayo dito na nag-uusap. At natanong ng taong ito kung narinig ba nila ang balita, na ang mga pamilya ng Pendragon at ang tyrant na prinsipe ng Imperial City na si Ian Aragon ay dumating sa malapit na baybayin ng Sibel. At may nagtanong kung bakit ang dalawang ito ay magkasama. At sinagot ito ng isang tao na hindi niya ito alam. At ito ay napatanong kung ito ba ay masamang sitwasyon. At sinagot ito ng lalaking may dilaw na buhok, na ito ay tiyak na masama dahil ang tao na may pinakamataas na awtoridad dito, ay si Gobernador Segunda. At siya ay may hindi magandang ugnayan sa mga Pendragon. At dagdag pa ng lalaki, dahil sa kalaunan, ang gobernador at ang dukesa na si Helene subalit bago pa man ito matapos ang kanyang sinasabi ay pinigilan ito ng kanyang kasama at sinabihan na tigilan ang pag-uusap tungkol dito dahil sila ay mapaparusahan kung sila ay magpapatuloy. At nasambit din ng isang lalaki, na ngayong taon, ang Port City ng Leos ay sobrang masigla. At dagdag pa nito na narinig niya na ang lubos na pinuno ng Timog, ang Sea Dragon King na barko ng pamilya ng Arangis, ay dumating sa daungan ngayon. At dahil sa sinabi nito, ang mga kasamahan niya ay nabigla at napatanong kung ito ba ay totoo. At sinagot niya ang mga ito na ito ay totoo. At kasama pa nito ang Vicious Sea Dragon na si Vascula, bilang bantay na dragon. At sinasabi na ang military superpower na Arangis ay may kapangyarihan na makatapat sa kapangyarihan ng Emperor. At nasambit ng mga ito na ito ay nakakatakot. At nasabi nila na ang mga mandirigma mula Timog ay mga malaking usapin. At dagdag pa ng mga ito na sana ay walang mangyari dito dahil nandirito ngayon ang Pendragon, ang Tyrant at ang Arangis. Nang may biglang sumagot sa kanilang likuran. Walang kailangang ipag-alala, wika nito. At dahil dito napalingon sa kanya ang mga lalaki kung saan ito ay tinawag nilang Presidente Ron, kung saan ito ay nagpatuloy sa kanyang pag-inom. At nasambit ni Ron na kapag nagkakasama ang mayayaman, maaari nilang asahan ang pagdami ng negosyo. At yun na ang lahat, wika ulit nito. At pumunta tayo sa isang baybayin kung saan makikita na ito ay may napakagandang malinaw na tubig at napakapinong buhangin habang napapalibutan ng mga malalaking bato at mga puno. At may makikita tayong isang lalaki na nagpapahinga sa ilalim ng kanyang payong sa gilid ng baybayin. Nang bigla itong tinawag ng isang babae na nakasuot ng straw hat. Lord Eren, ano ang tingin mo sa aking kasuotan? Wika nito. Ito ay si Ingrid habang suot ang kanyang swimsuit sa harap ni Eren. At dagdag pa nito, na ito ay gawa ng isang sikat na artisan sa Imperial Capital at ito ay pinasadyang gawa. Subalit habang nasa harap ni Eren si Ingrid, hindi niya ito pinapansin at nagpapalabas lang ito ng may naiinip na mukha.
At bigla na lang may tumawag din sa kanya sa di kalayuan. Si Lindsay ay handa na, wika nito. At ang tumawag sa kanya ay ang kapatid niyang si Irene habang hawak-hawak si Lindsay, kung saan ang dalawa ay suot rin ang kanilang mga swimsuit. At nasambit ni Lindsay ng nahihiya na matagal na siyang hindi pumupunta sa baybayin. At nasambit ni Irene na sila ay kaagad na magsaya, kaya tinawag din ito si Luna. Kung saan makikita natin na suot din ito ang kanyang swimsuit. At dahil sa paglabas ng ibang babae, si Ingrid ay napatitig sa kanila ng masama at nasabi nito na ang mga ito ay istorbo. At dahil dito, si Aaron ay mas lalong nainis kung saan napakagat ito sa kanyang ngipin, dahil ang pinunta nila dito ay para mag-imbestiga sa insidente na nangyari sa Sisak, kaya napatanong siya kung paano itong nangyari. At nasambit nito sa kanyang isipan na ito ay dahil sa isang tanga. Kung saan may paan na biglang napahinto dahil sa agad na paglapit nito sa kanilang harapan, at nasambit nito, "Kamusta mga magagandang babae," wika nito. Ito ay si Ian at suot-suot lang ang kanyang brief. At dagdag pa nito na tigilan ang puting uod na si Aaron at sila ay kumausap sa kanya na isang prinsipe ng imperyo. At bumalik tayo sa nakaraan, kung saan inimbitahan ni Aaron si Ian na maglakbay papunta sa kanilang summer villa. Kung saan ito ay nagrereklamo kay Aaron kung bakit sila lang tatlo ang pupunta, at nagpupumilit ito na kailangan din na dalhin ang mga babae. At sa kasalukuyan kung saan dahil sa biglang paglabas ni Ian, si Lindsay ay napatakip ng kanyang mga mata at ang ibang babae naman ay natigilan sa kanya. Kung saan makikita natin na si Ingrid ay nagpapalabas ng naiinis na mukha, at si Luna naman ay parang nalilito, at si Lindsay naman ay patuloy pa din sa pagtakip ng kanyang mga mata. At si Irene naman ay napatawa ng malakas. At nasambit nito na ang prinsipe ay may cute na suot na brief, at dagdag pa nito, ito ay nakakatawa, kung saan ito ay labis na ikinabahala ni Ian. Kung saan makikita ang nakakatawang mukha nito habang iniisip kung bakit si Irene ay tumatawa sa kanyang magandang katawan na sinanay sa martial arts. At dahil sa kaguluhan na kanilang ginagawa, naisipan ni Aaron na pumunta sa tubig. Kung saan napatanong si Irene kung saan ito pupunta, at sinagot lang ito ni Aaron na siya ay manghuhuli ng isda. Kung saan hinubad nito ang kanyang damit. At dahil dito nanlaki ang mga mata ng mga babae at namula ang kanilang mga pisngi, kung saan makikita na si Ingrid ay napatakip ng kanyang bibig at si Luna at Lindsay naman ay napatitig kay Aaron. At dahil dito ito ay ikinainis ni Ian, at pagalit nitong itinuro ang kanyang daliri sa mga babae at nasambit nito kung bakit ganito ang kanilang reaksyon dahil siya ay mas hubad kesa sa kay Aaron. At dahil narinig ito ni Aaron, napabulong siya sa kanyang sarili na si Ian ay isang tanga, habang nagpapalabas ng naiinip na mukha. Nang bigla siyang napatingala, dahil may namalayan siya sa himpapawid na malaking bagay na nahuhulog. At nang makalapit ang bagay na ito, makikita natin na ito ay isang napakalaking isda. At nang ito ay tuluyang nahulog sa tubig, tumalsik sa kanilang grupo ang napakalaking alon kung saan ang mga ito ay nalubog sa tubig. At pagkatapos nito makikita natin si Saul na lumilipad sa itaas ng higanteng nilalang. Kung saan makikita na nakatingala si Aaron sa kanya at si Ian naman ay nakahandusay sa buhangin. At nasambit ni Saul na dinala niya na kay Aaron ang isda, kung saan makikita ang napakalaking balyena na kanyang dinala sa kanila. At dahil dito napatawa si Aaron at nasambit nito na ang isang dragon ay itinuturing ang balyena na isang isda lamang. Kaya napaisip ito kung paano magre-react ang kanilang kalaban sa ganitong lakas na kanilang taglay. At pumunta tayo sa port city ng Leos kung saan naroroon ngayon si Isla, Carta, at Killian na nag-iikot sa paligid. At habang patuloy ang mga ito sa paglalakad, natanong ni Killian kung bakit ito naging ganito kalaking bakasyon. At dagdag pa nito, sino mag-aakala na ang prinsipe na si Ian ay sasama sa kanila? At tinanong ito ni Carta, kung sino ang nag-aalala sa mga ganitong bagay. At nasambit nito, tingnan nila ang mga nasa paligid ng lungsod, dahil ito ay napapalibutan ng mga mandirigma. Mandirigma dito, at mandirigma doon, at marami pang mandirigma sa paligid. At dahil dito, si Carta ay sumaya kung saan nasambit niya na ito ay paraiso para sa kanya, at gusto na niyang makipaglaban ngayon dahil gusto na niyang durugan ang mga ito. At dahil sa mga sinabi ni Carta, napaisip si Killian na nakalimutan niya na silang mga orcs ay lumabas sa kagubatan para maghanap ng makakalaban. At sa sinabi ni Carta na sasama siya sa port, inisip ni Killian kung ano ang iniisip nito ngunit ganito pala ang kanyang pakay,
para makahanap ng makakalaban. Nang bigla na lang ang lahat ng mga mandirigma na nasa port ay naagaw ang kanilang pansin kung saan ang lahat ng mga ito ay napalingon. Ito ay dahil sa mga naglalakad na mga nilalang. At dahil dito, napatanong si Killian at si Isla kung ano ang nangyayari. At may makikita tayo ng mga paa na kulay asul, kung saan ito ay galing sa mga kulay asul na orcs kung saan ang mga ito ay may kasamang harpy at isang uri ng demonyong ibon na nakakadena. At dahil nakita ito ni Karta, napatanong ito kung ito ba ay mga orcs, dahil ang mga ito ay kakaiba. At nasambit ni Killian na ang mga ito ay mga Ratuan orcs. At napatanong si Karta kung ano ito. At sinagot ito ni Killian, ang mga ito ay mula sa malayong timog, sa Molt Archipelago. At ang mga ito ay pinaka-brutal na uri ng mga orcs dahil sa kanilang pang-araw-araw, kung saan ang mga ito ay mga pirata. At makikita natin ang isang orc na may kwintas na mga bungo at nasambit nito na sila ay naglalakad lamang subalit ang mga tao ay nagkakalat na agad sa takot. At nasambit ng isang orc na ang mga tao ay mga mahihinang nilalang. Nang bigla na lang napansin ng isang Ratuan si Karta, at nasambit niya sa kanyang kasamahan na tingnan nila ito. At nasambit ng orc, na si Karta ay isang uri na hindi pa nila nakikita noon. At dagdag pa nito na siya ay mukhang hindi malakas dahil binibigyan niya ng distansya ang mga ito para makapaglakad, at mukha itong uri na nagkakasundo sa mahihina at mabababang tao, at dahil sa sinabi ng Ratuan orc, ito ay labis na ikinagalit ni Karta kung saan ito ay napasigaw at napatanong kung gusto ba nito ng away dahil papatayin niya ang lahat ng mga ito. Subalit siya ay pinigilan ni Killian at nasambit nito na ito ay tigilan at huwag itong gawin sa harap ng napakaraming tao, dahil siya ay parte na ng tauhan ng Pendragon. Kaya napakagat na lang si Karta sa kanyang ngipin habang nanginginig sa galit. At dahil dito, pinagtawanan ng mga ito si Karta at nasambit ng isang Ratuan orc, na hindi siya makapaniwala na ito ay sumuko sa isang tao. At nasambit naman ng isa na ito ay namamangha, dahil ito siguro ay parte ng pinakamahinang uri ng orc sa mundo. Kung saan patuloy lang ang mga ito sa pagtawa habang naglalakad papalayo. At makikita natin si Killian na pinipigilan ang mga ito na may gawing hindi makakabuti sa kanila. At bigla na lang itong napalingon at natigilan dahil napansin ito na ang dulo ng espada ni Isla ay nakataas. At kahit nawala na ang mga Ratuan orcs, nasambit ni Karta na papatayin niya ang mga ito. At dahil dito napahawak si Killian sa kanyang ulo at napaisip kung bakit niya kailangang magsilbing yaya sa mga ito, at mas gusto niya na lang na magpahinga sa baybayin. Subalit napaisip din ito dahil ito ay isang komersyal na lungsod. Bakit ang mga pirata na ito ay malayang nakakapaglakad ng walang pakundangan? At dagdag pa ni Killian na siguro ay mayroong bagay na nagaganap sa lungsod na ito. At pumunta naman tayo sa mansyon ng gobernador ng Leos na si Count Segunda. Makikita natin ito na nakaharap sa kanyang malaking bintana habang nakatingin sa tanawin sa labas, at nasambit nito na ang White Dragon Contractor na si Eren Pendragon at ang Lion Prince na si Ian Aragon ay parehong nagbabakasyon sa labas ng bayan ng Leos. At natanong nito ang lalaking nakaupo sa mesa, "Ano sa tingin mo, Vincent?" wika nito. At sinagot ito ng lalaki na ito ay hindi lang sa labas ng bayan ng Leos kundi pati ng Sisak sa baybayin ng Sibel. At nasambit ni Count Segunda na ito ay maaari, at natanong nito kung napansin ba ng mga ito ang insidente na naganap sa Sisak. At sinagot ito ni Vincent na kung nag-iimbestiga sila sa relasyon sa pagitan ni Berenice Erlin, malalaman nila ito. At dagdag pa nito na maliban kay Ian, walang rason ang mga Pendragon para makisali sa bagay na ito. At nasambit ng Count na ito ay totoo dahil ang insidenteng yun ay walang direktang kinalaman sa mga Pendragon. Subalit sila ay may malaking utang sa pamilya ng Pendragon. At dahil sa sinabi ng Count, walang may naisagot si Vincent kundi napatingin na lang sa kanya. At muling nasambit ng Count na ang mga ito ay nakakabwisit. Kaya habang nakatingin ito sa labas ng bintana na may malaki at masamang ngiti. Nasambit nito, iwanan na lang natin sila sa lalaking iyon, ang nagkokontrol sa mga pirata at namumuno sa Leos sa likod ng eksena. Ang Dark King.